Nung ika-8 buwan na buntis ang nobya ng anak ng kanyang tunay na pag-ibig, sa wakas ay napansin ng babae na may mali. Tinanong niya ang kanyang kuya, "Kamakailan lang ay abala ako sa pag-aalaga ng aking pagbubuntis. Hindi ba nagdrama si Fang Yuan?" Naguluhan ang kanyang kuya. Matagal nang inihayag ni Fang Yuan ang pagpapawalang bisa ng kasal at ibinalik na lahat ng gamit mo. Hindi mo alam? Biglang napatigil ang babae, namutla ang mukha. Hindi niya alam na sa araw ng paglabas ko mula sa ospital. Narinig ko na ang usapan nila ng kanyang kuya. "Ba Iningbing, nasisiraan ka ba ng bait? Talaga bang tinago mo kay Fang Yuan ang pagkuha ng kanyang bone marrow para kay Hikyang?" Sa isang pribadong ospital sa Lincheng, mabilis na pumasok si Bai Haoyu sa silid ng pasyente. Itinuro niya si Bai Ningbing na nakaupo sa sopa at sumigaw. Bahagyang napaangat si Bai Ningbing, ang kanyang magandang mukha ay kumunot. Ang boses ay walang magawa. "Kuya, tanging si Fang Yuan at si Hikyang ang tugma sa bone marrow. Wala akong magagawa." Kinuha ni Bai Haoyu ang report card tungkol sa pagkaka-ospital ni Fang Yuan ng halos kalahating taon dahil sa impeksyon at tiningnan ito. Galit na galit siya. "Wala kang magagawa. Alam mo naman na mahina ang katawan ni Fang Yuan, pero niloko mo siya na dahil sa sakit ng tiyan siya na ospital para isapanganib ang sarili. Nakakapagtaka, bakit parang naengkanto ka kay Hikyang? Noong sumali ka sa karera para mapangiti siya, naaksidente ka at naging paralitiko ng 5 taon. Nitong 5 taon, si Fang Yuan ang nag-alaga sa'yo. Ngayong maayos ka na, bumalik si Hikyang sa bansa dahil may sakit. Tinago mo kay Fang Yuan ang pagbibigay ng kanyang bone marrow kay Hikyang. Halos kalahating taon na, gumaling na si Hikyang, at sinasamahan mo siyang magpakabaliw sa paggawa ng EC sa gabi. Sa pintuan ng silid, katatapos lang ni Fang Yuan ng kanyang discharge mula sa ospital. Narinig niya ang galit na sinabi ni Bai Haoyu. Biglang namilipit ang kamay niyang nakahawak sa pader. Namuo ang ngiti sa kanyang mukha. Parang nahulog siya sa yelong kailaliman. Kalahating oras ang nakalipas, sinabi ng doktor na tuluyan nang gumaling ang impeksyon pagkatapos ng operasyon sa tiyan at pwede na siyang lumabas. Agad na nagsuot ng wedding gown si Bai Ningbing at kusang nag-propose sa kanya. Napaiyak siya sa sobrang saya. Nag-post pa siya sa social media na ito ang pinakamasayang araw. Sa loob ng silid, nakayuko si Bai Ningbing. Tinatakpan ng kanyang pinong itim na buhok ang kanyang maitim na mga mata. Hindi makita ang kanyang ekspresyon. "Kuya, tulungan mo akong itago ang mga bagay na ito. Huwag mong hayaang malaman ni Fang Yuan. Si Hikyang ay wala ng mahabang panahon. Ang tanging hangad ko ay mahawakan ang kanyang anak bago siya mawala. Ayokong may pagsisihan siya." Nangingitim ang mukha ni Bai Haoyu. Puno ng galit ang kanyang mga mata. At si Fang Yuan? Sino ba sa ating mundo ang hindi nakakaalam na mahal kanya ng 8 taon? Tandang-tanda ko, 8 taon na ang nakalipas, tinanggihan ni Hikyang ang dalaga ng pamilya Shen. Dahil gusto mong maghiganti para kay Hikyang, sinadya mong lumapit kay Fang Yuan para akitin siya, para inggitin ang dalaga ng pamilya Shen na may gusto kay Fang Yuan. Ngayon buntis ka sa anak ni Hikyang. 8 taon kayong nagkasintahan ni Fang Yuan. Ano ang gagawin mo sa kanya? Ibinaba ni Bai Ningbing ang kanyang mga mata. Matagal bago siya nagsalita ng paos. "Naayos ko na ang lahat. Hindi malalaman ni Fang Yuan habang buhay na buntis ako sa anak ni Hikyang. Tungkol sa hinaharap. Sa 8 taon na ito, nasanay na akong nandyan siya. Pakakasalan ko siya." Ang mga sumunod na salita. Hindi na pinakinggan ni Fang Yuan. Papunta na ang nurse sa silid. Ibinaba ni Fang Yuan ang kanyang ulo. Nagkunwari siyang bagong dating. Nagkatinginan ang dalawa sa loob ng silid at biglang tumigil sa pagsasalita. Sa pag-uwi, pinag-usapan ni Bai Ningbing at Fang Yuan ang detalye ng kasal, pero wala ni isang salita ang pinakinggan ni Fang Yuan. Tiningnan niya ang mga gusaling paurong sa labas ng bintana. Naramdaman niya ang lamig na kumalat sa kanyang katawan. Unang makilala si Bai Ningbing. Noong siya ay 15 taong gulang. Sa isang pagtitipon ng kanyang mga magulang at kasosyo. Noong sandaling iyon, isang saglit na pagtingin. Ang malamig at marangal na anyo ng dalaga ay hindi niya makalimutan. 16 na taong gulang. Sumali siya sa karera ng sasakyan bilang Lengfeng at nailigtas ang buhay ni Bai Ningbing simula ng mahabang lihim na pag-ibig. 20 taong gulang, hinabol siya ng dalaga ng pamilya Shen. Sa parehong taon, sumali si Bai Ningbing sa isang pagtitipon na inorganisa ng kaibigan niya. Nang gabing iyon, kusang idinagdag niya ang kanyang WeChat. Natuwa siya buong gabi. Sa taon din iyon, nalaman niya na si Bai Ningbing ay may kababatang lalaki na si Hikyang. Ngayon, kung iisipin niyang mabuti, akala niya ang biglaang tamis ng pag-ibig na ito ay bigay ng tadhana. Mula simula ay puno na ito ng kasinungalingan. Half year na ang nakalipas, maraming dugo ang kinuha sa kanya sa ospital. Sinabi ni Bai Ningbing na para daw sa check-up. Ang totoo, niloko lang siya para magbigay ng bone marrow kay Hikyang. Dahan-dahang pumasok ang Bentley sa villa area. Hating gabi na. Nagring ang cellphone ni Bai Ningbing. Tiningnan ni Fang Yuan ang caller ID, minamahal na Hikyang. Marahan na pinatay ni Bai Ningbing ang tawag. Ang kanyang mapuputing daliri ay dumampi sa screen. Hindi nagtagal, tumayo siya at mabilis na umalis. Lumakad si Fang Yuan patungo sa bintana. Sa walang katapusang kadiliman, ang Bentley ay dahan-dahang lumalayo.
Tumawag si Fang Yuan sa kanyang ina. Ma, naisipan ko na. Pumapayag akong magpakasal sa pamilya Shen. Pagkalapag ko sa airport sa loob ng 7 araw, kukuha kami ng lisensya. Marahil ay alam ng ina ni Fang Yuan ang pinagdaanan ng kanyang anak. Pinayuhan siya nito at matyagang inanalisa. Naisipan mo na ba? Fang Yuan, ang pamilya Fang ngayon ay hindi tulad ng dati. Ang kasal na ito ay hindi biro. Ang pamilya Shen at pamilya Bai ay libu-libong milya ang layo, ngunit ang mga angkan ay magkaaway mula pa noong una, parang apoy at tubig. Kapag nagpakasal ka sa pamilya Shen, maaaring hingin nila na tuluyan kang humiwalay sa pamilya Bai. Sa kabilang linya ng telepono, ibinaba ni Fang Yuan ang kanyang maitim na mga mata. 6 na taon na ang nakalipas, dahil sa paglawak ng negosyo, inilipat ng pamilyang Fang ang kanilang kumpanya sa ibang bansa. Mula noon ay nanirahan sila sa ibang bansa, ngunit ilang sandali pagkatapos lumipat, dumating ang krisis sa ekonomiya ng pamilyang Fang. Ilang beses nang nagpahayag ang pamilyang Shen na nasa ibang bansa na gusto nilang makipag-alyansa sa pamilya Fang sa pamamagitan ng kasal. Ngunit alam ng kanyang mga magulang na mahal niya si Bai Ningbing, kaya hindi nila naisip na isakripisyo ang kanyang kasal upang matulungan ang kumpanya. Simula ngayon, ayaw na niyang magkaroon ng anumang koneksyon kay Bai Ningbing. Ang pagpayag sa kasal sa pamilyang Shen ang pinakamagandang desisyon. Ma, naisip ko na. Sa buong buhay ko, ayaw ko nang makita si Bai Ningbing. Sa kabilang linya ng telepono, tumahimik si inay ng ilang segundo bago nagsabi ng sige. Bukas, pupunta kami ng iyong tatay sa pamilyang Shen para pag-usapan ang kasal. Buong gabi, hindi nakatulog si Fang Yuan. Kinaumagahan, hindi pa rin bumalik si Bai Ningbing. Nagpadala lamang siya ng isang mensahe, Fang Yuan, nagkaproblema ang kumpanya. Magbi-business trip ako ng 3 araw. Hindi sumagot si Fang Yuan. Nagbook siya ng tiket papuntang bansang para sa 7 araw mamaya. Sinimulan niyang ligpitin ang kanyang mga gamit. Ilang taon na siyang nakatira kasama si Bai Ningbing at marami siyang gamit. Dahil hindi maganda ang takbo ng negosyo ng pamilya Fang ngayon, ibinebenta niya online ang lahat ng bagay na maaaring ibenta. Pagsapit ng gabi, may lumabas na mensahe mula sa isang estranghero sa kanyang social media, Hi, Fang Yuan. Binuksan ito ni Fang Yuan. Ang kanyang profile picture ay ang ulat ng pagsusuri ng matagumpay na embryo transplant. Ang pangalan ng account ay Hikyang na Maligaya. Privado at bagong gawa ang account na ito ni Hikyang. Hindi niya kayang ipalaganap ang balita na buntis si Bai Ningbing. Si Fang Yuan lang ang kanyang kaibigan na sinusundan sa account na ito. Ilang minuto ang lumipas. Ibinahagi sa kanya ni Hikyang ang kanyang bagong post sa Douyin. Ito ay mga litrato niya noong kasama niya si Bai Ningbing sa kanyang prenatal check-up na may caption. Unang beses niyang maging ina, medyo excited siya. Nakita ni Fang Yuan ang kanyang lihim na intensyon. Pinindot niya ang pulang puso at nagkomento, nakuha mo ang aking bone marrow, gumaling ka na sa sakit, at ngayon pumupunta ka pa upang hamunin ako. Hikyang, masarap ba ang tinapay na binasa sa dugo ng tao? Kinabukasan, nagpaalam si Fang Yuan sa kanyang matalik na mga kaibigan ng paisa-isa. Sa daan, ibinigay niya sa mga bumibili ang kanyang relo at lala na sapatos na pang-basketball. Sa pag-uwi, nakatanggap siya ng pangalawang post mula kay Hikyang. Ilang litrato na naman ito. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Bai Ningbing sa pamimili ng damit pansambahay para sa buntis. Kulay pink at puti. Napakaganda ng bawat disenyo. Binalikan ni Fang Yuan ang naunang post, sinagot ni Hikyang ang kanyang komento, at ang tono nito ay napakayabang. Hindi naman ako ang humiling sa iyo na mag-donate ng bone marrow. Si Ningbing ang nag-alala para sa akin at pinilit akong tanggapin ito. Umiti ng malamig si Fang Yuan. Sumagot siya ng isang salita, sige. 3 araw. Ibinenta ni Fang Yuan ang lahat ng regalong ibinigay niya kay Bai Ningbing sa mga nakaraang taon, mga luxury bag, pulseras, at takong. Nagpost muli si Hikyang ng bagong video sa Douyin. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Bai Ningbing sa pag-book ng isang napakamahal na postpartum care center. Mayabang ang caption. Isang pangungusap lang, buntis na sa akin ang anak ng si. Hindi ko na kailangan pang alalahanin ang kanyang pagbubuntis at panganganak. Sinong lalaki ang kasing swerte ko? Hapon na, sa wakas ay bumalik na si Bai Ningbing. Tumingin siya sa medyo bakanteng silid tulugan. At sa biglang lumitaw na itim na maleta, kumunot ang kanyang kilay. Bakit walang laman ang bahay? Wala ang mga bag na ibinigay mo sa akin. Bakit ka biglang bumili ng maleta? Ibinaba ni Fang Yuan ang kanyang mga mata at naghanap ng dahilan. Luma na ang mga estilo ng mga bag na yon, itinapon ko na. Gusto kong magbakasyon kamakailan pero naisip ko, baka hindi na lang. Akala ni Bai Ningbing ay galit siya dahil hindi siya nakasama sa loob ng 3 araw. Inilabas niya ang kontrata ng pagbili ng isang na Lamborghini supercar na inihanda na niya. Abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Nag-order ako ng supercar para sayo. Sasamahan kita sa pagkuha nito. Tumingin si Fang Yuan sa kontrata. Tulad ng ibang lalaki, mahilig siya sa mga sports car. Ang Lamborghini supercar na ito ang kanyang pinakabagong gusto. Ang custom na diamond black ni Bai Ningbing ang paborito niyang kulay. Sa loob ng 8 taon, naalala ni Bai Ningbing lahat ng kanyang gusto.
Kung hindi niya narinig ang pag-uusap nila ni Bai Haoyu sa pintuan ng silid ospital. Malamang naantig siya ngayon. Salamat. Isinantabi ni Fang Yuan ang kontrata. Umiling si Bai Ningbing at sumubsob sa kanyang yakap. Galit ka pa ba? May party mamayang gabi, isasama kita para maaliw. Tatanggihan sana ni Fang Yuan. Ngunit hinawakan na siya ni Bai Ningbing sa kamay at dinala sa unang palapag. Hindi pa lumalayo ang Bentley nang tumunog ang telepono ni Bai Ningbing. Si Hikyang ang tumatawag. Hindi narinig ni Fang Yuan ang sinabi, isang linya lang ang nakarating sa kanya. Ningbing, sagipin mo ako. Pinindot niya ang screen at mula sa isang API, natagpuan ang real-time na lokasyon ni Hikyang. Mabilis niyang inikot ang manibela. Hindi na tayo pupunta sa party. Kinidnap si Hikyang. Kailangan ko siyang sagipin. Mabilis na nagmaneho si Bai Ningbing, dumiretso ng mahigit 10 pulang ilaw. Makalipas ang 20 minuto, natukoy ni Bai Ningbing na si Hikyang ay nasa itim na sedan sa unahan. Pumikit siya at mariing pinaapakan ng gas. Agad na yumuko ang likuran ng itim na sedan. Kasabay nito, ang upuan ng pasahero sa harap ng Bentley ay malakas na binangga ng isa pang kasabwat ng mga kumidnap kay Hikyang. Hindi nakaiwas si Fang Yuan. Agad na duguan ang kanyang ulo sa impact. Ang matingkad na pulang dugo ay dumaloy mula sa kanyang tuktok ng ulo hanggang sa kanyang pisngi. Sobrang sakit na hindi siya makapagsalita ng ilang sandali. Sa kabila ng matinding banggaan na naranasan ng upuan ng pasahero sa harap, hindi man lang lumingon si Bai Ningbing kay Fang Yuan. Nakatitig siya kay Hikyang sa itim na sedan. Matapos ang 3 sunod-sunod na bangga, napilitang huminto ang itim na sedan. Mabilis na tumakas ang mga tao sa loob nito patungo sa sasakyan ng kanilang mga kasabwat. Itinulak ni Bai Ningbing ang pinto ng kotse at tiningnan si Hikyang sa likurang upuan. Hikyang tanong, natatakot ka ba? May nasaktan ka ba? Biglang niyakap ni Hikyang si Bai Ningbing at saka ibinaba ang kanyang ulo para ipakita ang namamagang mukha, paos ang boses. Yung mga kaaway sa negosyo ng tatay ko, isang suntok lang sa akin, walang malaking problema. Ang kanyang anyo ay sobrang naawa si Bai Ningbing, sumigaw siya, anong ibig sabihin ng walang problema? Kahit nasa ibang bansa ka noon, lihim kitang pinoprotektahan, hindi ka pa nakakaranas ng ganitong pangyayari. Ningbing, kasalanan mo kung bakit huli kang dumating, kanina ay sobrang takot ko na hindi na kita makikita ulit. Huwag kang matakot, kasalanan ko ito. Dadalhin kita ngayon para magpa-check up. Inalalayan ni Bai Ningbing si Hikyang papunta sa likurang upuan ng Bentley. 5 minuto lang ang inabot niya para makarating sa ospital. Pagbaba ng sasakyan, inalalayan niya si Hikyang papunta sa emergency room. Buong oras ay hindi niya napansin na si Fang Yuan sa passenger seat ay may mapupulang mata at ang dugo sa kanyang ulo ay sobrang dami na nakakatakot. Tiningnan ni Fang Yuan ang kanilang papalayong mga anino, pinilit ang sakit na itulak ang pinto ng sasakyan at nanginginig na naglakad papunta sa pintuan ng ospital. Sa hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi man lang tinakpan ni Fang Yuan ang kanyang ulo, hinayaan lang niyang basain ng ulan ang kanyang sugat. Nang makita ng nurse sa triage desk si Fang Yuan, napabulalas siya. Agad niyang ginamot ang sugat at isinama siya para magpa-check up. Pagkatapos ng 1 oras, mahina ang katawan ni Fang Yuan matapos ang check-up, saka lang siya nagkaroon ng oras upang kunin ang kanyang telepono. Sa screen, may 11 hindi nasagot na tawag, lahat mula kay Bai Ningbing. Hindi siya nag-atubili. Diretso niyang pinatay ang telepono. Naisip niyang magpapa-ie hanggang hating gabi, kaya pinapili na lang niya ang nurse na magbukas ng isang silid ospital. Sa kanyang pagkalito, naalala niya ang nakaraan. Simula nang maging baldado si Bai Ningbing. Siya ang pumalit kay Bai Ningbing sa mga inuman sa trabaho. Isang beses, 2 presidente ng kumpanya ang nag-away dahil sa hindi pagkakasundo at biglang binagsak ang mesa. Lahat ng platito sa mesa ay nahulog sa sahig, ang mga basag na ceramic ay tumalsik sa kanyang pulso. Nang malaman ito ni Bai Ningbing, nagmamadali siyang pumunta. Agad niyang pinutol ng assistant ang negosyo sa 2 kumpanya at dali-dali siyang dinala sa ospital para linisin ang sugat. Naisip ni Fang Yuan na sobra itong pagpapalaki sa bagay. Pero mahinahon siyang inalo ni Bai Ningbing, Fang Yuan, ikaw ang pinakamahalagang lalaki sa puso ko. Ayokong makakita ng anumang sugat sa iyong katawan kahit maliit na gasgas. Mula pa noong unang panahon, ang lalaki ay nag-aalaga sa babae. Pero gusto kitang protektahan. Ngayon, duguan ang aking mukha pero para sa ibang lalaki, hindi niya ako pinapansin. Ang sabi niya ay ayaw niyang magkaroon ng sugat sa aking katawan, pero pinapayagan niya akong mag-donate ng bone marrow para sa iba, kahit magpakasal at magkaanak. Ginawa niya ito ng lihim kasama ang iba. Bago matulog, nakita ni Fang Yuan. Nag-share si Hikyang ng bagong TikTok video, kung saan si Bai Ningbing ay nakaluhod na naghuhugas ng paa ni Hikyang upang patulugin siya. Ilang beses na pinanood ni Fang Yuan ang video, ramdam niya ang paninikip ng dibdib, buong gabi siyang hindi nakatulog. Kinabukasan ng umaga, ayaw umuwi ni Fang Yuan ngunit sa pilitang pumunta. Pagpasok pa lang niya sa villa, si Tio Chen, ang katiwala, ay may masamang timpla. Ginoo, hinihintay ka ng asawa mo sa tabi ng swimming pool. Masama ang kanyang loob. Pumunta si Fang Yuan sa swimming pool.
Malayo pa lang ay nakita na niya si Bai Ningbing na inaalagaan si Hikyang. Nakayuko si Hikyang, namumula ang mga mata, para bang may matinding pagdurusa siyang dinaranas. Nang makita ni Bai Ningbing na sa wakas ay bumalik na si Fang Yuan, hindi na niya napigilan ang galit sa kanyang mukha. Buong katawan niya ay naglalabas ng lamig. Ikaw ang sadyang naglihim ng kinaroroonan ni Hikyang sa mga kaaway ng kanyang ama. Natigilan si Fang Yuan sa kanyang paglalakad. Tumingin siya kay Hikyang na nasa sofa. Ang lalaki ay nakatagilid ang ulo at tinitingnan siya ng masama, may masayang ngiti sa kanyang manipis na labi. Biglang naunawaan ni Fang Yuan ang lahat. Inis niyang kinusot ang kanyang noo. Hindi ko maalam kung sino ang mga kaaway ng kanyang ama. Paano ko naman malalaman ang kanyang kinaroroonan? Nagdilim ang mukha ni Bai Ningbing. Kumuha siya ng isang tumpok ng mga litrato at itinapon sa harap ni Fang Yuan. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang mga litratong ito na ikaw ay nakikipagkita sa mga kaaway ni Hikyang? Tumingin si Fang Yuan sa mga litrato sa mesa. Nanlamig ang kanyang mukha. Ito ay mga litrato noong isang araw nang ibenta niya ang kanyang relo at nakipagtransaksyon sa bumili sa loob ng isang coffee shop. Kaya pala napakabilis ng lalaking yon, hindi man lang tumawad at gusto lang makipagkita sa coffee shop. Nang hindi nagsalita si Fang Yuan, inakala ni Bai Ningbing na siya ay umamin na. Ang kanyang maliit na mukha ay sobrang lamig na nakakatakot. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Kahit anong chismis ang kumalat tungkol sa akin at kay Hikyang, malinis ang relasyon namin. Wala kaming anumang koneksyon. Itinuturing ko lang si Hikyang bilang isang kuya. Napakabait niyang tao. At ikaw, kasama kita sa loob ng 8 taon. Sa 8 taon na ito, alam mo naman kung paano kita tinrato. Bukod pa roon, ilang araw lang ang nakalipas, ako mismo ang nag-propose sa'yo. Ngayon ay sinasaktan mo siya at ginagalit, makatarungan ba yon? Narinig ni Fang Yuan ang mga sinabi ni Bai Ningbing. Ang kanyang puso ay tila tinutusok ng karayom. Sa 8 taon ng kanilang relasyon, 5 taon ay lumpo siya at ako ang nag-alaga sa kanya. Sa 5 taong iyon na siya ay lumpo. Siya ay nalulungkot, nasisiraan ng loob, umiiyak sa kalagitnaan ng gabi. Lahat ito ay dahil gusto niyang bigyang kasiyahan ang kayabangan ni Hikyang kaya sumali siya sa delikadong karera. Ngunit ang lahat ng sakit na dulot ni Hikyang ay kanyang nakalimutan na. Sa 5 taong iyon, upang mas mabilis siyang gumaling, lihim kong nag-aral ng rehabilitasyon, araw-araw minamasahe ko ang kanyang mga binti. Hindi ako nagkulang kahit isang araw. Noong panahong iyon na siya ay madalas malungkot, kumonsulta ako sa pinakamahusay na psikologo sa kalapit na lungsod. Natutunan ko kung paano aliwin ang emosyon ng isang pasyenteng lumpo. Ang lahat ng aking sakripisyong ito, wala siyang naalala. Talagang kabalintunaan. Gusto sana ni Fang Yuan na itanong, kapatid lang daw ang turing niya kay Hikyang. Paano siya naging kasintahan nito ngayon? Sa loob ng 8 taon, ganito lang ang pagtrato mo sa akin. Sa kanya, kung ano ang ginawa mo, malalaman ko sa mga susunod na araw. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Bai Ningbing. Ano ba talagang pinag-aawayan niyo? Ayaw na makipagtalo ni Fang Yuan. Itinuro na lang ang sugat sa kanyang ulo. Mapait na umiti. Kahapon ay dinukot siya, nasugatan din ang ulo ko, 5 tahi. Iniisip mo bang gagawin ko yon para saktan siya, kahit masaktan ko ang sarili ko? Kahit na itinuro ni Fang Yuan ang katotohanan na siya ang nasaktan, ang isip ni Bai Ningbing ay nasa kay Hikyang pa rin. Wala pa rin siyang tiwala sa kanya. Tinignan ni Fang Yuan ang babaeng may matigas na panga, masaya siyang aalis na siya sa loob ng 3 araw. Bai Ningbing, dahil naniniwala kang ako ang may gawa, sabihin mo na. Ano ang gusto mong gawin? Hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan, pero 16 na taon at 7 buwan ko nang kilala si Hikyang. Hindi pa siya nagsinungaling kaninuman. Sandaling huminto si Bai Ningbing at mariing kumunot ang noo. Para matapos na ito, Fang Yuan, pinalungkot mo si Hikyang. Kaya ikaw ang bahala sa kanya. Sa oras na yon, si Hikyang na may namumulang mga mata ay inihagis ang singsing sa pool. Napasigaw siya. Ningbing, nahulog ang singsing na bigay mo sa akin sa pool. Sabay tingin ni Hikyang kay Fang Yuan. Nakataas ang manipis niyang labi. Ganito na lang. Hindi mo na kailangan akong pasayahin. Kunin mo ang singsing na yon at patatawarin na kita sa lahat ng sakit na idinulot mo sa akin. Papalapit na ang taglamig, ang tubig sa pool ay napakalamig. Hindi pa gumagaling ang sugat sa ulo ni Fang Yuan. Tumingin siya kay Bai Ningbing na nakaupo. Nakayuko ang babae, hindi makita ang kanyang mga mata. Ang kanyang mahahabang daliri ay bahagyang kumakatok sa mesa. Ang kanyang mataas na ulo ay nakayuko, hindi man lang siya tiningnan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Fang Yuan na parang may tumusok sa kanyang puso, sobrang sakit. Bigla niyang naalala, noong kalahating taon matapos madiagnose si Bai Ningbing na baldado, dumating si Lolo Bai sa ospital upang bisitahin siya. Nang malaman niyang maliit lang ang tsansa niyang gumaling, nagsimula siyang pumili ng ibang tagapagmana. Nang gabing iyon, nawala si Bai Ningbing sa kwarto. Nang mahanap siya ni Fang Yuan, nakita niya itong itinutulak ang wheelchair patungo sa maalon na dagat, hinahayaang umabot ang malamig na tubig sa kanyang dibdib. Natakot si Fang Yuan at agad siyang pinigilan, ngunit itinulak siya nito. Huwag ka nang magkunwaring nagmamalasakit sa akin.
Kung hindi mo ako doktor, kung talagang gusto mo akong alagaan, ngayon ay malakas ang hangin at alon. Kung lumangoy ka ng isang ikot, susunod na ako sa'yo. Nakatulala si Fang Yuan sa kanya. Gusto niyang sabihin na hindi siya nagkukunwari, gusto niya talagang maging asawa nito. Kaya kahit hindi siya marunong lumangoy, hindi siya nagdalawang isip. Tumalikod siya at tumalon sa dagat. Malakas ang alon at hangin, mabilis siyang nalunod at nawalan ng malay. Nang muling magmulat ng mga mata, nakita niya ang nag-aalalang mga mata ni Bai Ningbing. Nanghihina ang babae. Mahigpit ang mukha nito. Bakit mo hindi sinabi sa akin na hindi ka marunong lumangoy? Baliw ka ba? Hindi ka marunong lumangoy, tumalon ka pa sa dagat. Tumingala siya sa kanya, paos ang boses. Bai Ningbing, kahit hindi na gumaling ang iyong mga binti, gusto pa rin kitang pakasalan. Mas gusto kita kaysa sa inaakala mo. Mula noon, hindi na siya dinala ni Bai Ningbing sa tabing dagat. Kahit ang pool sa bahay ay pinagbawalan niyang lagyan ng tubig. Sa tingin ni Fang Yuan ay kakaiba ang walang tubig, kaya pumayag si Bai Ningbing na araw-araw magpalit ng tubig. Sa pag-isip na yon, napangiti si Fang Yuan, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Papakuha ako ng singsing, di ba? Sige, kukunin ko. Sabi ni Fang Yuan, hindi man lang naghubad ng kanyang jacket. Tumalikod siya at tumalon sa pool. Tinusok ng malamig na tubig ang kanyang balat, nanginginig siya sa lamig. Dahan-dahang lumubog si Fang Yuan, nilamon siya ng walang hanggang takot. Ngunit pinilit niyang tiisin at hindi humingi ng tulong. Di nagtagal, kumalat ang pulang dugo sa pool. Napasigaw ang kasamahang tagapangasiwa. Diyos ko, dumudugo ang ulo ng binata. Hinubad ni Bai Ningbing ang kanyang jacket. Tumalon siya sa pool at iniahon si Fang Yuan. Sumigaw siya, tama na. Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi ka na lang ba tumalikod at umalis? Tumingala si Fang Yuan. Tiningnan ang diamanteng singsing sa ilalim ng pool at malamig na sinabi, hindi mo ba ako inutusan na pasayahin siya? Ngayon, ganito na ako, siguradong masaya na ang lalaki mo, di ba? Pumunot ang noo ni Bai Ningbing. Ang kanyang pinong mukha ay ngayon ay puno ng kadiliman. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, kapatid ko lang talaga si Hikyang. Ang pamilya sa lungsod ng Lin ay hindi naman mahina. Kung malaman ng iba ang mga ginawa mo, paano na? Ang balita ngayon ay hindi madaling pigilan. Pinapasaya kita upang kumalma siya. Hindi ba ito para sa ikabubuti mo? Ang boses ni Bai Ningbing ay tila puno ng pagmamahal, parang lahat ay para sa kanya. Ngunit nang marinig ito ni Fang Yuan, napatawa na lang siya sa galit. Sinabi niyang mahirap pigilan ang balita, pero noon, ang tagapagmana ng angkan Bai na naging baldado dahil sa karera ni Hikyang, hindi rin ba napigilan ang balitang iyon? Si Hikyang ay naging napakalikot. Pambubuli sa paaralan, sinasaktan ang mahihina, masama ang reputasyon ng pamilya He, at sa mga nagdaang taon ay umaasa lang sila kay Bai Ningbing. Si Bai Ningbing ay parang malaking puno na nagbigay sa kanila ng maayos na buhay, kahit ang mga negosyo nila ay alam niya at tinakpan niya ng mahigpit. Ngayon, kahit ang pagdukot ay totoong siya ang may gawa, sinabi pa rin ni Bai Ningbing sa kanya na mahirap na pigilan ang opinyon ng publiko. Sa huli, talagang mas mahalaga pa rin si Hikyang kaysa sa akin sa puso ni Bai Ningbing. Ayaw na ni Fang Yuan makipag-usap pa kay Bai Ningbing. Hinubad niya ang kanyang basang itim na Amerikana at naglakad papunta sa sala, ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagawa. Marahil ay dahil sa sobrang dugo na nawala sa kanyang ulo, bigla siyang nawalan ng malay. Labis na namutla si Bai Ningbing. Mabilis siyang lumapit kay Fang Yuan, ngunit nang aabutin na niya ito para suportahan, biglang yumuko si Hikyang at lumuhod sa sahig. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata sa gilid, Ningbing, ang sakit ng tiyan ko. Samahan mo ako sa itaas para humiga sandali. Natigil si Bai Ningbing sa kanyang paglakad. Inalis niya ang kanyang kamay na aabot na kay Fang Yuan. Bumaling siya at inalalayan si Hikyang. Hinayaan niyang bumagsak ng malakas ang ulo ni Fang Yuan sa sahig at tumingin sa katiwala sa tabi. Isang pangungusap lamang ang kanyang iniwan, Ginoong Chen, ihatid ang Ginoo sa ospital. Nang magising si Fang Yuan, nasalubong niya ang isang puno ng pag-aalalang mga mata. Nang makita siya ni Bai Ningbing na gising, nagmamadali siyang tinawag ang doktor. Nang matiyak na walang problema, nakahinga siya ng maluwag. Napansin ni Fang Yuan na may kakaibang pulseras na rosaryo sa kanyang kaliwang kamay, tila yung laging suot ni Bai Ningbing. Ang kanyang katulong ay nagsabi sa tabi, Ginoo, noong hindi pa po kayo nagigising, si Bai Ningbing po ay nag-aalala at ibinigay sa inyo ang rosaryong suot niya ng mahigit 10 taon. Kagabi pa siya nanata sa harap ng Bodha, na kung magising kayo ng ligtas, sa buong buhay niya ay gulay na lang ang kanyang kakainin, hindi na karne. At hindi na rin siya iinom ng kahit anong alak. Pumunot ang noo ni Fang Yuan, at may pagkayamot na hinubad ang rosaryo sa kanyang pulso. Iniabot ito kay Bai Ningbing, hindi mo kailangang baguhin ang iyong mga gawi para sa akin. Hindi ito tinanggap ni Bai Ningbing. Isinuot niya muli ang rosaryo sa kamay ni Fang Yuan, at malumanay na sinabi, Fang Yuan. Noong panahong ako ay may kapansanan, hindi ka ba nangako rin ng katulad? Pumunot ng husto ang noo ni Fang Yuan. Sa ikalawang taon ng pagkakapilay ni Bai Ningbing, narinig niyang napakabisa raw ang Lingsuan Temple sa karatig na lungsod. Kaya isang gabi, isinama niya si Bai Ningbing doon upang manalangin.
Noong araw na yon, nanata siya sa harap ng bodha, gagamitin ko ang lahat ng akin, kapalit ng kalusugan ni Bai Ningbing. At si Bai Ningbing naman ay nanata rin sa harap ng bodha, na pagkaraan ng 5 taon ay pakakasalan niya ito. Noong mga sandaling iyon, nang makita niya ang sulat kamay na tala ng panata ni Bai Ningbing, siya ay napaluha. Si Bai Ningbing ay dumapa sa kanyang mga bisig at inalo siya ng matagal. Iyon ang ilang mga araw kung kailan siya lamang ang nasa kanyang mga mata. Ngayong bumalik na si Hikyang sa bansa, ang kanyang paningin ay hindi na nakatuon kay Fang Yuan. Tinignan ni Fang Yuan ang mukha ni Bai Ningbing na tila naghahanap ng papuri. Pumikit ang kanyang mga itim na mata, nakaramdam siya ng antok. Muli siyang nagising. Hapon na nang magising siya. Tumayo si Fang Yuan upang tanungin ang doktor kung kailan siya maaaring lumabas ng ospital. Hindi pa man niya nauunang mabuksan ang pinto, ay narinig na niya ang usapan ni na Bai Ningbing at Bai Haoyu mula sa pasilyo. Kailan mo balang itakda ang kasal niyo ni Fang Yuan? Tunog naguguluhan ang boses ni Bai Haoyu. Pumikit si Bai Ningbing at walang emosyong sinabi. Naibanggit ko na sa kanya noong nakaraan. Plano kong magdaos ng kasal sa katapusan ng buwan, tumango si Bai Haoyu. Pinaalalahanan niya, ang kasal na ito ay dapat malaki ang pagdiriwang. Ihanda mo na ang iyong dote. Dapat marami, hindi pwede kapos. Nag-donate na si Fang Yuan ng bone marrow sa'yo, hindi natin siya dapat ipagkait sa dot. Hindi alam kung ano ang naisip, biglang nagbago ang paksa ni Bai Haoyu, sakto naman. Ikakasal ka ngayong buwan. Narinig ko na ang ating kaaway na pamilya Shen ay ikakasal din kamakailan, at ang lalaking ikakasal ay Fang Yuan din ang pangalan. Nang marinig ito, mabilis na itinulak ni Fang Yuan ang pinto, at umubo siya ng 2 beses. Biglang tumigil ang dalawa sa usapan. Nang gabing iyon, inanunsyo ng doktor na maaari nang lumabas ng ospital. Pag-uwi, nakatanggap si Fang Yuan ng friend request, at nagpadala ang kabilang panig ng 3 salita. Shen Yuchu. Kumindat si Fang Yuan, naisip na baka ito ang ikakasal sa kanya. Pinindot niya ang accept. Pagkapasa, nagpadala ang kabilang panig ng listahan ng dote. Isang notebook na puno ng masusing detalye ng dote. Mabilis na tiningnan ni Fang Yuan at pakiramdam niya ay hindi na mabilang. Sunod, nagpadala ulit si Shen Yuchu ng 2 mensahe. Ito ang aking dote na daladala. Tingnan mo kung gusto mo. Narinig ko kay Tita Lin na ang eroplano mo ay sa Makalawa at darating ka sa airport sa umaga ng susunod na araw. Sa oras na yon, sasamahan kita ni Tita Lin. Nag-isip si Fang Yuan ng ilang segundo at sumagot. Masyadong marami ang dote. Pwedeng bawasan ng kaunti. Hindi siya sinagot ng kabilang panig. Buong gabi, si Bai Ningbing ay naghahanap ng topic kay Fang Yuan, ngunit si Fang Yuan ay walang interes. Akala ni Bai Ningbing na galit pa siya sa nakaraang pangyayari. Para pasayahin si Fang Yuan, pinagawa niya ang kanyang assistant para maghanda sa susunod na araw. Bachelorette party bago ang kasal. Kinabukasan, alam ng lahat sa circle na ito ang pre-wedding party ni Bai Ningbing. Nang gabing iyon, dumami ang tao. Pagdating ni Fang Yuan sa venue, hinawakan ni Bai Ningbing ang kanyang kamay. Naglabas siya ng 2 kontrata ng pagbili ng sasakyan. Una, ibinigay niya ang isang kontrata kay Fang Yuan, bahagyang pumikit ang kanyang mga mata. Noong nakaraan, pakiramdam ko hindi bagay sa iyo ang sports car na yon. Nitong mga nakaraang araw, nag-order ako ng bagong sports car para sa iyo. Tumigil siya sandali. Ibinigay niya ang orihinal na kontrata ng pagbili ng Lamborghini sa formal na si Hikyang na nasa tabi niya, mahinahong sinabi. Hikyang, ang sasakyang ito ay para sana sa bayaw, pero ngayon ay may bago na siyang sasakyan. Ito na lang ang ibibigay ko sa iyo, medyo nakakapagpababa lang ng loob. Si Hikyang ay tuwang-tuwang kinuha ang kontrata ng pagbili. Halos hindi na niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Walang problema, ngayon ang bayaw ang pinakamahalaga. Ganyan man ang sinasabi, pero halata naman sa lahat na ang ibinigay ni Bai Ningbing kay Hikyang ay isang supercar na limitadong edisyon sa buong bansa. Ang bagong supercar na binili para kay Fang Yuan ngayon ay isang pangkaraniwan lang. Medyo mamahaling sports car. Hindi napigilan ng ibang bisita ang magbulungan. Si Fang Yuan ba talaga ang pakakasalan ni Ningbing? Ito ay pre-wedding party nila Fang Yuan at siya, bakit nagbibigay pa ng regalo kay Hikyang? Maraming dahilan, hindi ba gusto lang niyang ibigay ang nationwide limited edition supercar kay Hikyang? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Fang Yuan ay mahilig sa sasakyan? Hindi ba ito nakakasuka para sa kanya ang ginagawa ni Hikyang? Dilaras, narinig ko na magaling daw mag-racing si Hikyang. May tsika ako, siya raw ang sikat na racing driver na si Leng Feng. Si Ningbing ay nagustuhan siya noong una. Dahil iniligtas siya ni Leng Feng sa karera. Si Fang Yuan ay nakaupo sa sulok, tahimik na nakikinig sa usapan ng mga tao. Bahagya siyang nakakunot ang noo. Leng Feng, hindi ba yon ay ako? Bago pa nakapag-isip ng mabuti si Fang Yuan, maraming tao sa paligid ang nagsuri sa sitwasyon at lumapit kay Hikyang na may hawak na baso para purihin siya. Hikyang, napakabuti ni Ningbing sa iyo, ang mamahaling supercar na ito ay basta-basta na lang ibinigay. Ang puti mong suit ay napakagwapo, ginagawa kang parang tunay na prinsipe. Narinig ko na magaling ka daw mag-racing. Talagang gwapo at may talento, bagay na bagay kay Ningbing. Dumarami ang lumalapit para purihin si Hikyang. Nakalimutan na ng lahat na si Fang Yuan ang bida ngayon.
Makalipas ang isang oras, nagsimulang maging masigla ang paligid. Ang iba ay kumakanta, ang iba ay naglalaro. Si Bai Ningbing ay laging nakaupo sa tabi ni Hikyang. Ang kanyang tingin ay laging nakatutok kay Hikyang. Sa kalagitnaan, lumabas si Hikyang para sumagot ng tawag, at bumalik na may malamig na mukha. Hindi maganda ang kalooban. Napansin ni Bai Ningbing na hindi siya masaya, matyaga siyang nagpakumbaba at pabulong na inalo. Huwag kang magalit, huwag kang uminom. Masama ang pakiramdam mo ngayong mga araw. Kapag gumaling ka na, sasamahan kita uminom. Si Hikyang ay hindi pa rin binitawan ang baso ng red wine. Bumuntong hininga si Bai Ningbing. Kumuha siya ng unlimited black card mula sa kanyang wallet at ibinigay ito sa kanya. Ang unlimited black card na ito ay mabilis na nagdulot ng malaking kaguluhan. Baka naman, si Ningbing ay hindi pa rin makalimot kay Hikyang. Sabi nila, kahit gaano pa kaganda ang kasalukuyan, hindi matatalo ang dating kakilala mula pagkabata. Totoo pala ang lahat. Sa gitna ng mga bulong-bulungan, tahimik na nakaupo si Fang Yuan sa sulok. Nakayuko siya at naglalaro sa kanyang cellphone, parang hindi siya apektado ng ingay sa paligid. Tumingin ikot si Hikyang. Napunta ang kanyang tingin kay Fang Yuan na nasa sulok, lumapit siya na may malaking hakbang, puno ng kayabangan. Ngayon ay pre-wedding party niyo ni Ningbing, pero ako ang nakuha ng atensyon. Lahat ay nag-aalaga at nagpapasikat sa akin. Tiyak na hindi ka masaya, di ba? Pero kahit gaano ka pa kawalang gana, kailangan mo lang tiisin. Dahil kahit sinamahan mo si Ningbing sa pinakamahirap na 5 taon, ano pa? Basta magpakita lang ako sa harap ni Ningbing, ang pinakamamahal niya ay ako pa rin. Alam ni Fang Yuan na gusto ni Hikyang na magalit siya, pero mula nang lumabas siya ng ospital, hindi na siya magagalit o malulungkot sa mga bagay na may kinalaman sa kanila. Nang hindi siya pinansin ni Fang Yuan, pumutok ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa relo na panlalaki sa pulso ni Fang Yuan. Isang kislap ng inggit ang kumislap sa kanyang mga mata, bigla niyang inagaw ito. Baliw ka ba? Anong gusto mong gawin? Itinaas ni Fang Yuan ang kanyang kamay para bawiin ito, pero si Hikyang ay lalong nagpilit. Hinawakan niya ang relo, may inggit at sama ng loob sa kanyang mga mata. Narinig ko na ito ay regalo ng ama ni Ningbing sa iyo bilang manugang. Malamig siyang tumingin sa kanya si Fang Yuan, at saka pa lang siya magsasalita nang biglang isinubo ni Hikyang ang relo. Pinilit niyang punitin ang kanyang labi na nagdulot ng dugo. Ang matingkad na pulang dugo ay tumulo mula sa kanyang labi. Pagkatapos ng isang pasuray-suray, bumagsak si Hikyang sa sahig. Ang relo ay nahulog din sa sahig. Tumingala siya. Pula ang kanyang mga mata. Bayaw, naisip ko lang na maganda ang relong ibinigay ni Uncle Bai. Bakit mo bigla isinubo ang relo sa bibig ko? Ang sakit. Hindi pa nakakareact si Fang Yuan. May isang itim na anino na biglang sumulpot. Siya ay malakas na itinulak. May tubig sa sahig. Dumulas si Fang Yuan at nahulog, natama sa mesa na may malaking cake para sa selebrasyon. Muling bumuka ang sugat sa kanyang ulo at dumugo. Dumulas ang cake sa kanyang katawan, malagkit at madulas. Siya ay sumasakit kaya namula ang kanyang mga mata. Tumingala siya at nakita si Bai Ningbing na nagmamadaling lumapit. Ni hindi siya nito tiningnan, abala ito sa pagpunas ng dugo sa labi ni Hikyang gamit ang panyo. May matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa wakas ay naunawaan ni Fang Yuan kung anong laro ang ginagawa ni Hikyang. Pinunasan niya ang malagkit na cream sa kanyang mukha, pinulot ang relo sa sahig, at inabot ito kay Hikyang. Nang akala ni Bai Ningbing na sasaktan niya si Hikyang at magagalit, hinawakan ni Fang Yuan ang pulso ni Hikyang. Isinuot niya ang relo sa kamay nito. Regalo ito ni Uncle Bai sa akin, gusto mo ito, di ba? Ibigay ko na ito sa'yo. Tumingala si Hikyang na naguguluhan, nakalimutan na niyang magpakaawa. Nagkunot ang noo ni Bai Ningbing, hindi maintindihan kung ano ang gusto ni Fang Yuan. Ito ang regalo ng tatay ko para sa'yo. Tanging ang magiging manugang ng pamilya Bai ang maaaring magsuot nito. Tayo si Fang Yuan at malamig na sinabi, nahawakan na niya yon. Marumi na, ayaw ko na. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya, hindi alintana ang ekspresyon ng dalawang nasa likuran. Palakad-lakad na lumabas, pinanood ni Bai Ningbing ang malamig na likuran ni Fang Yuan, nanlamig ang kanyang munting mukha. Hating gabi na nang sa wakas ay umuwi si Bai Ningbing. Siya ay naghilamos at nag-ayos. Sumiksik sa kumot, napabuntong hininga habang pinapanood ang nakatalikod sa kanya si Fang Yuan. Huwag kang magalit at huwag mo nang asarin si Hikyang. Nirerespeto ka niya at gusto kang maging bayaw. Sinabi ni Hikyang, gusto niyang kusang makipag-ayos sa'yo. Sa mga susunod na araw dito siya sa atin mananatili. Huwag mo na siyang asarin sa mga susunod na araw. Nakapikit si Fang Yuan, hindi siya sinagot. Tahimik lang ang tono niyang sinabi, kung sabihin nating. Hindi si Hikyang si Coldblade, mamahalin mo pa rin ba siya ng ganyan? Hinawakan ni Bai Ningbing ang kamay ni Fang Yuan. Malambing ang boses, siya ang kapatid ko. Siya ay mahalaga para sa akin dahil siya si Hikyang. Hindi ito konektado sa kung siya ay si Coldblade o hindi. Pumikit si Fang Yuan at mahinang sumagot. Sa natitira na lang ay isang araw, kailangan lang niyang manatili rito ng isa pang araw. Kinaumagahan. Gising na si Fang Yuan, naghahanda ng kumain ng almusal, ngunit hindi pa siya nakakalayo. Natumba siya ng isang mabigat na plorera.
Bumagsak ito at naramdaman niyang parang pumutok ang kanyang bungo. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang ulo, sobrang sakit na napakulot siya sa sahig. Sa kanyang pagiging hilo, nakita niya si Hikyang na dahan-dahang lumakad pababa mula sa ikalawang palapag, puno ng ngiti, ay. Bayaw, gusto ko lang ipakita sa iyo ang bagong ayos na bulaklak. Aksidenteng tumama sa iyong ulo ang aking kamay. Ano ang gagawin natin? Ang dugo sa iyong ulo ay nakakatakot tingnan. Paano kung tumawag ako ng ambulansya para sa iyo? Pero ang kaba ko ay hindi ko mahawakan ang telepono. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba, Bayaw? Tiyaga ka lang muna. Hindi pa natatapos si Hikyang ay nawalan na ng malay si Fang Yuan dahil sa sakit. Kalaunan ay nakita siya ng isang katulong. Matapos ang malaking gulat, dali-daling dinala si Fang Yuan sa ospital. Nagising siya. Tanghali na. Ang ulo ni Fang Yuan ay tinahi ng 30 tahi. Mukhang nakakatakot. Sinabi ng doktor na siya ay may mahinang concussion, kasama ang pansamantalang pagkabulag sa kanang mata. Tumayo si Bai Ningbing sa tabi ng kama. Yumuko siya at tinanong kung masakit, inalalayan siya at pinainom ng tubig. Sa kilos ay inaalagaan niya ito. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay pabor pa rin kay Hikyang. Alam ni Hikyang na mali siya at lubos siyang nagsisisi. Kanina ay muntik na siyang himatayin sa sobrang pagkakasala. Nang dalhin ka ng katulong sa ospital ay nakuhanan ka ng isang chismis na reporter. Ngayon ay naghihintay sila na linawin mo ito sa publiko. Fang Yuan, sa oras na yon ay sabihin mo sa publiko na aksidente kang nadulas at nasaktan ang iyong ulo. Sa ganitong paraan, ang pamilya He ay magbibigay din sa iyo ng pabor. Alam mo, si Hikyang ay si Cold Blade. Dati niyang iniligtas ang buhay ko. Tumalikod si Fang Yuan at hinila ang kumot hanggang sa kanyang ulo. Kung ito man ay sakit ng katawan o sakit ng puso, si Fang Yuan na nakakulong sa kumot ay namula ang mga mata. Naalala niya noong mahina ang kanyang katawan, minsan ay palagi siyang may mababang lagnat. Si Bai Ningbing ay umupa ng 3 pribadong doktor. 24 na oras na nagbabantay sa kanya. Kapag kumakain siya ng sili at sumasakit ang tiyan, si Bai Ningbing ay magpapalubag sa kanya buong araw. Inilipat ang trabaho sa bahay upang samahan siya. Ngayon, ang taong nasa harap ay hindi na ang taong dating naroon. Napansin ni Bai Ningbing na si Fang Yuan sa kama ay tila umiiyak. Ang kanyang puso ay sumakit ng husto, gusto niyang aliwin ito. Isang nurse ang mabilis na pumasok. Bai Ningbing, ang lalaki na kasama mo kaninang umaga ay biglang nawalan ng malay. Gusto mo bang tingnan? Nang marinig na si Hikyang ay biglang nawalan ng malay, hindi na inalala ni Bai Ningbing si Fang Yuan. Tumalikod at lumabas ng pasilyo. Hindi nagtagal, tumahimik muli ang silid. Si Fang Yuan na lang ang natira. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-vibrate ang telepono ni Fang Yuan. Ito ay isang mensahe mula kay Hikyang. Kahit na tinahin ng 30 tahi ang iyong ulo, kahit na mabulag ang iyong kanang mata, ano naman. Hindi ko na kailangan magsalita, tumakbo agad siya palapit sa akin. Fang Yuan. Nawala ako ng ilang taon, bumalik at sinabing gusto ko ng isang sanggol, na buntis siya. Paano mo masasabi na hindi niya ako mahal? Hindi nagtagal, nakatanggap si Fang Yuan ng isa pang mensahe mula kay Hikyang. Inaalo ni Bai Ningbing si Hikyang na nasa kama, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-aalala. Huwag kang magsisisi. Sinabi kong lagi kitang ipagtatanggol. Si Fang Yuan ay nasaktan lang sa ulo, hindi ito malaking problema. Hindi niya sasabihin sa publiko na ikaw ang nakatama sa kanya. Ang iyong emosyon ay lubhang hindi maganda kamakailan, huwag kang mag-alala sa mga maliliit na bagay na ito. Pagkatapos mapanood ni Fang Yuan ang mensahe, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa kanyang palad. Pilit niyang itinaas ang kanyang katawan. Nag-iisang umalis ng ospital. 6 na oras pa bago siya umalis. Pumunta si Fang Yuan sa Lingsuan Temple. Pinutol niya ang wish strip na isinulat niya mismo na nagsasabing gusto niyang pakasalan si Bai Ningbing bilang kanyang asawa. Umihip ang malamig na hangin sa templo. Ang 2 hiling na papel na isinulat ni Bai Ningbing noon ay dumating sa kamay ni Fang Yuan. Kinuha ni Fang Yuan ito at sumulyap. Unang hiling na papel, pakasalan si Fang Yuan bilang nobya pagkalipas ng 5 taon. Pangalawang hiling na papel. Basta't bumalik ka, pipiliin kita kahit kailan. Tiningnan ni Fang Yuan ang hiling na papel. Napangiti siya ng malamig. Binabati kita, Bai Ningbing. Sa wakas natupad na ang nais mo. Bumalik si Fang Yuan sa villa. Patuloy na umuugong ang kanyang cellphone, mga mensaheng panunukso mula kay Hikyang. Isang sulyap lang ang ibinigay niya, pagkatapos ay naupo sa harap ng desk at marahang sumulat ng liham pamamaalam. Isinama niya ang litrato ni Leng Feng. Agad niyang kinuha ang maleta at bumaba ng hagdan. Inilagay niya ang singsing na pangkasal na ibinigay ni Bai Ningbing noong proposal sa ospital sa isang gray na kahon na pelus. Ibinigay ito sa katiwala. Kapag bumalik si Bai Ningbing, ibigay mo ito sa kanya. Sabihin mo rin na may iniwan akong liham para sa kanya sa desk. Nakita ng katiwala na tinanggal ni Fang Yuan ang singsing pangkasal. May nahulaan siya. Nagulat siya at sinabi, Ginoo. Ano po ito? Salamat sa pag-aalaga sa mga nakaraang taon, Tito Chen. Kung may pagkakataon pa, magkikita tayo sa hinaharap. Nagpaalam si Fang Yuan at sumakay ng taxi papuntang airport. Makalipas ang 1 oras.
Sa harap ng airport, malungkot na nagpaalam si Kuya Guyan kay Fang Yuan. Fang Yuan, kung aalis ka, huwag nang bumalik. Mag-ingat ka sa ibang bansa. Huwag mo nang pakialaman ang babaeng iyon na si Bai Ningbing. Pulang-pula ang mga mata ni Fang Yuan habang niyayakap si Guyan. Tumingin siya sa lungsod ng Lincheng at bahagyang itinaas ang kanyang baba. Paalam, Lincheng. Hindi na muling makikita si Bai Ningbing. Kinabukasan, buong araw. Nasa ospital si Bai Ningbing sa silid ni Hikyang. Inaalagaan siya sa pagsusuri, inaalagaan sa pagkain. Kahit na nasa ibaba lang ang silid ni Fang Yuan, hindi man lang siya dumalaw kahit isang beses. Pagdating ng gabi, lumabas ang resulta ng pagsusuri ni Hikyang, walang kahit anong pinsala. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Bai Ningbing. Isinama niya si Hikyang pauwi sa villa at matyagang inantok ito hanggang makatulog. Nang bumaba ang katiwala, dala ang gray na kahon, alanganin niyang sinabi, bumalik kahapon ang Ginoo. Pinabigay niya ito sa akin upang ibigay sa iyo ng personal. Kinuha ni Bai Ningbing ang gray na kahon, hindi maganda ang kanyang mukha. Na-discharge na ba siya? Hindi ba sinabi sa kanya na magpahinga sa ospital? Bakit siya umuwi? Baka nag-away na naman? Hindi ba sinabi ko sa kanya na walang mali siya sa akin at kay Hikyang? Itinuturing ko lang siyang kuya. Binuksan ang gray na kahon, nasa loob ang singsing pangkasal. Sa harap ni Bai Ningbing, bahagya siyang nagulat. Tahimik na nagpaalala ang katiwala sa tabi. Sinabi rin ng Ginoo na nag-iwan siya ng liham para sa iyo sa ikalawang palapag na opisina. May kakaibang pagkabalisa si Bai Ningbing. Umakyat siya sa hagdan patungo sa opisina. May liham nga sa desk. 3 salita, liham pamamaalam. Nang makita ito ni Bai Ningbing, may masamang pakiramdam siya. Matapos basahin ang bawat salita, biglang sumabog ang kanyang isip. Isang hindi pa naranasang takot ang bumalot sa kanya. Tapos na. Noong araw na yon, narinig lahat ni Fang Yuan ang usapan nila ni Bai Haoyu sa ospital. Nabunyag ang mainat na paggawa ng kasinungalingan. Naguguluhan si Bai Ningbing, gusto niyang tawagan si Fang Yuan. Biglang natanaw niya ang isang litrato sa mesa. Isang lalaking gwapo at masayahin. Nakasuot ng pulang racing suit, nakaupo ng malaya sa loob ng sasakyan. Inalis niya ang kanyang maskara. Itinaas ang kanang kamay na naka-peace sign, nakangiti ng malaya sa kamera. Sandali. Walang sagot ang mukhang ito. Kaya si Fang Yuan ang nagligtas sa kanya noong araw na yon sa karera. Ang lagi niyang hinahanap na walang sagot. Hindi maaari. Nanginginig ang kamay ni Bai Ningbing. Tinawagan niya si Fang Yuan. Mula sa telepono ay agad na narinig ang isang malamig na boses. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi na aktibo. Hindi sumuko si Bai Ningbing. Nagpadala siya ng mensahe sa WeChat ni Fang Yuan. Ang WeChat account ni Fang Yuan ay nagpapakita rin na deactivate na. Sinubukan niya ang lahat ng paraan upang makontak si Fang Yuan, ngunit lahat ay walang saysay. Kaya tinawagan ni Bai Ningbing ang kaibigan ni Fang Yuan, si Old Yang. Matapos 3 beses na ibinaba ang tawag. Sa wakas ay sumagot na. Sa kabilang linya, nakaupo si Old Yang sa sala at nanonood ng AE. Naistorbo ng ilang beses, iritadong-iritado ang kanyang tono. Miss Bai, ano po ang kailangan? Hindi pinansin ni Bai Ningbing ang kanyang sarcasm at diretsyo ang tanong. Si Fang Yuan ba ang walang sagot? Ha, malamig na tumawa si Old Yang. Nanunuya siyang sinabi, Bai Ningbing, ngayon mo lang ba nalaman na si Fang Yuan ay ang walang sagot? Pumunot ang noo ni Bai Ningbing. Hindi niya sinabi sa akin ang mga bagay na ito. Muntik nang mainis si Old Yang. Sa mga nakaraang taon, ang lahat ng atensyon mo ay kay Hikyang. Kailan mo ba talaga pinahalagahan si Fang Yuan? Tiningnan ni Bai Ningbing ang binabang tawag, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. 12 taon na ang nakalipas, kusang nagtapat si Hikyang sa kanya. Sinabing siya ang hinahanap niyang walang sagot. Nang banggitin ni Hikyang ang mga detalye ng pagligtas sa kanya noong araw ng karera, at dahil magkaibigan na sila mula pagkabata, siya naman ay naniwala. At mula nang makilala niya si Fang Yuan, bagamat alam niyang mahilig si Fang Yuan sa mga sports car. Ngunit hindi niya napansin na marunong mag-racing si Fang Yuan. Pag-isipan, 5 taon siyang may kapansanan. Sa araw na inanunsyo ng doktor na gumaling na ang kanyang mga binti, dahan-dahang tumayo siya at niyakap si Fang Yuan, at buong pagmamahal na nagsabi, Fang Yuan, salamat sa pagligtas ng aking buhay. Noong panahong iyon, ngumiti ng malumanay si Fang Yuan sa kanya. Kasama ngayon, 2 beses na kitang iniligtas. Noong panahong iyon, gusto pa sana niyang mag-usisa ng mas malalim, ngunit ang tawag ni Hikyang ang pumutol sa kanyang pag-isip. Si Bai Ningbing, sa pag-isip na siya ay nalinlang ng buong 12 taon, ay halos masiraan ng bait sa sobrang galit. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa katabing silid, ginising ang tulalang si Hikyang, at sa kanyang malabong mga mata. Ibinato ni Bai Ningbing ang litrato ni Wuda sa mukha ni Hikyang. Hikyang, pangahas ka, nilinlang mo ako. Si Hikyang, na kanina ay inaantok pa, ay natigilan sa galit na si Bai Ningbing. May bahid ng paghihinala, nagmamadali niyang dinampot ang mga litratong nakakalat sa kama. Nang makita ito, sa kanyang pagkagulat, lumitaw sa kanyang mga mata ang matinding selos. Impossible! Paano magiging si Fang Yuan ang Wuda na yon? Noong araw, 16 na taong gulang pa lamang si Wuda.
Ngunit sa mga mananakbo ng Lin City, isa na siya sa pinakamahuhusay na alamat. Lumapit si Bai Ningbing kay Hikyang. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Natitiyak ko na si Fang Yuan ay si Wudai. Si Wuda ay si Fang Yuan. Hikyang, nilinlang mo ako ng napakasama. Noong araw sa karerahan, si Wuda at ako ay magkasama sa grupo. Noong araw na yon, ang aking sasakyan ay sinunog ng hindi sinasadya dahil sa binalak ng mga kaaway sa negosyo. Si Wuda, na dapat ay unang tatapos sa karera at mananalo ng 100,000 premyo, ay bumalik. At sa panganib ay iniligtas ako. Pagkatapos akong iligtas ni Wuda, may pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang baba sa akin. Uy, iniligtas kita, dapat mong tandang magpasalamat. Ang pangakong ito ng pagpapasalamat, naalala ko sa loob ng 12 taon. Ngunit sino ang makakaisip na mali ang aking pinasalamatan? Sa pag-isip nito, malamig na itinulak ni Bai Ningbing si Hikyang. Sa malamig na tinig, pinalayas niya ito, Hikyang, umalis ka na ngayon at bumalik sa Himansion. Hindi pinansin ni Bai Ningbing ang pagsusumamo ni Hikyang, inutusan ang katiwala na magpadala ng mga tao. Pagkatapos, nang may malamig na mukha, tinawagan niya ang kanyang katulong. Suriin ang tungkol sa pagkakidnap kay Hikyang. At ang pagtitipon noong araw na yon, sa isang paliparan sa bansang A, nang lumapag ang eroplano. Si Fang Yuan ay nagsuot ng isang sombrero upang takpan ang bendahe sa kanyang ulo. Sa labasan, sina Padre Fang at Ina Fang ay matagal nang naghihintay. Sa tabi nila, nakatayo ang isang babaeng may suot na mapusyaw na asul na damit, na may katangitanging at magandang mukha. Matagal nang hindi nakikita ang kanilang anak, ang mukha ni Ina Fang ay puno ng hindi mapigilang galak. Halika, Fang Yuan. Ipakikilala ko sa iyo, ito si Shen Yuchu. Maingat na sinuri ni Fang Yuan ang kanyang nobya. Ang babae ay may maputing balat, ang mainit na liwanag ay bumubuhos sa kanya, binabalangkas ang kanyang pinong mga tampok ng mukha. Mahigpit na nakaumbok ang kanyang mga labi, may bahagyang ngiti sa kanyang mga sulok ng bibig, ngunit nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng paglayo. Kumusta, ako si Fang Yuan, mahinang sabi ni Fang Yuan. Si Shen Yuchu ay nagpakipot ng kanyang mga mata, tiningnan siya ng isang ikot, ang kanyang tingin ay tumigil sa sombrero sa kanyang ulo. Matagal bago sumagot, Shen Yuchu, ang iyong nobya. Makalipas ang isang oras, dahan-dahang huminto ang itim na kotse sa harap ng tanggapan ng sibil. Maaga pa, ang mga magulang ni Shen ay nasa harap ng tanggapan ng sibil. Naghihintay. Nang makita ni Inang Shen si Fang Yuan, hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Ang mapapangasawa na pinili ng kanyang anak na babae ay matangkad, guwapo, matatag, at may magandang tindig. Kapansin-pansin ang kanyang postura at marunong sa asal, mukhang pinalaki ng mabuti. Lalong nasiyahan si Inang Shen. Kaya, bukas siyang nagsalita, inilipat ko ang isang bahagi sa pamamagitan ng sekretarya. Ang bahagi ng pamilya Shen ay nasa iyong pangalan, Fang Yuan. Ito ang regalo namin ng tatay ni Yuchu para sa iyo. Nang sabihin ito ni Inang Shen, pakatunog ang kanyang tono, parang nagsasabi lang na inilipat ang 10,000. Ngunit alam ni Fang Yuan ang halaga ng bahagi ng pamilya Shen. Ngayon, mabilis ang pag-unlad ng pamilya Shen, sila ang mga namumuna sa negosyo. Gusto sana tumanggi ni Fang Yuan. Bahagyang bumuka ang mga labi ni Shen Yuchu, mahinang sabi, ang ibinigay ng mga magulang ay isang pagpapahalaga. Tanggapin mo. Salamat, tito at tita. Pumula ang mga mata ni Fang Yuan. Medyo naantig. Sa unang pagkikita ay nakatanggap na ng malaking regalo, sapat na upang makita ang pagpapahalaga ng pamilya Shen sa kanya. Noong mga nakaraang taon, binigyan din siya ni Tatay Bai ng isang lalaking relo, ngunit alam niyang mabuti. Iyon ay nakuha niya matapos alagaan ang baldado na si Bai Ningbing sa loob ng 5 taon. Sa mga nakaraang taon, unti-unting bumagsak ang pamilya Fang. Palaging nadama ni na Tatay at Nanay Bai na kulang siya. Lihim nilang sinabi, umaasa na si Bai Ningbing ay makipag-alyansa sa panganay na anak ng pamilya Gu. Patatagin ang iyong posisyon. Halika, pumasok na tayo para kunin ang sertipiko ng kasal. Paalala ni Shen Yuchu. Sige, sumunod si Fang Yuan kay Shen Yuchu sa tanggapan ng kasal para kunin ang sertipiko. Natapos na ang lahat. Tumingin si Fang Yuan sa sertipiko ng kasal sa kanyang kamay. Ilang segundo siyang natigilan. Sinabi ni Shen Yuchu sa tabi niya, bumili ako ng villa sa lungsod bilang bahay pampamilya natin. Ang address ng villa at ang password ng pinto ay pinadala ko na sayo. Ang villa na ito ay bahagi ng dote. Ang pangalan sa titulo ng lupa ay ikaw lamang. Kakabalik mo lang, sa 3 araw na ito, umuwi ka muna sa bahay ng iyong mga magulang. Tungkol naman sa kasal, gaganapin ito pagkalipas ng 2 linggo. Pag-uusapan pa natin kung paano ito iayos. Samantala, sa lungsod ng Lin, opisina ng Bai Corporation. May dalang imbitasyon ang katulong at inilagay ito sa harap ni Bai Ningbing. Si Bai. Iniimbestigahan pa ang tungkol kay Ginoong He. Ito ang imbitasyon sa kasal na galing sa pamilya Shen. Pamilya Shen. Kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Bihira ang pamilya Shen na magpadala sa kanila ng imbitasyon. Kinuha niya ang imbitasyon. Binuksan ito at tiningnan. Nobya, Shen Yuchu. Nobyo, Fang Yuan. Tiningnan ni Bai Ningbing ang pangalan ng nobyo. Medyo kinabahan siya.
Samantala, yumuko si Fang Yuan. Binuksan ang kanyang telepono. Pinadala nga ni Shen Yuchu ang address ng villa at ang password ng pinto. Higit pa siyang maalalahanin kaysa sa inaakala niya. Naisip pa niya na dapat siyang umuwi muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Tiningnan ni Fang Yuan ang malumanay na babae sa harap niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tila hindi masamang desisyon ang biglaang pagpapakasal na ito. Sabay na kumain ang dalawang pamilya ng tanghalian. Napakaayos ng kapaligiran. Hapon na nang maghiwalay sila. Kinagabihan, nagluto sina Tatay Fang at Nanay Fang ng saganang pagkain. Matagal na panahon ang lumipas, muling nagtipon ang tatlo sa pamilya. Masayang-masaya si Tatay Fang ng gabing iyon. Marami siyang nainom na alak at dumami rin ang kanyang satsat. Sa totoo lang, may tadhana tayo sa pamilya Shen. Noong una, hindi kami gaanong kakilala ng pamilya Shen. Pero sa nakalipas na mga taon, lihim at hayagang marami na kaming natanggap na tulong mula sa pamilya Shen. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Shen, matagal na sanang bumagsak ang pamilya Fang. Medyo nagulat si Fang Yuan. Tinutulungan pala sila ng pamilya Shen sa nakalipas na mga taon. Napakaikli ng 3 araw. Ika-4 na araw ng hapon. Sinundo ni Shen Yuchu si Fang Yuan. Nalulungkot na nagpaalam si Fang Yuan sa kanyang mga magulang. Tiningnan ni Nanay Fang si Shen Yuchu na nasa malapit. Tinapik niya ang balikat ni Fang Yuan at pabulong na sinabi, "Nakikita ko. Gusto ka ni Yuchu. Makisama ka ng maayos sa kanya, subukan mo." Ibinaba ni Fang Yuan ang kanyang paningin at tiningnan si Shen Yuchu na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Walang ekspresyon ang mukha ng babae. Bakit parang hindi naman siya gusto ni Shen Yuchu? Sa buong biyahe, tahimik ang loob ng sasakyan. Walang nagsalita sa dalawa hanggang sa huminto ang sasakyan sa harap ng ospital. Sumandal si Fang Yuan sa isang tabi at nagtanong ng may pagtataka, "May sakit ka ba?" Napako ang tingin ni Shen Yuchu sa malaking sombrerong suot niya. "Hindi ba ikaw ang nasugatan? Dinala kita rito sa ospital para magpatingin. Saka tayo uwi." Natigilan si Fang Yuan, umiinit ang kanyang puso. Medyo nausisa rin siya. "Paano mo nalaman na may sugat ako sa ulo?" Sa loob ng 3 araw na ito, naitago niya ito ng husto. Hindi man lang napansin ng kanyang mga magulang na may sugat siya sa tuktok ng ulo. Lumingon si Shen Yuchu, ang kanyang maaamong mata ay dumako sa gwapong mukha ni Fang Yuan. "Hinuha ko lang. Noong araw na sinundo kita sa paliparan, suot mo ang pormang napakasoni at gwapo. Mula ulo hanggang paa ay kulay abo ang suot mo. Malinaw na ikaw ay isang lalaki na may magandang panlasa. Tanging ang sombrerong ito ay masyadong malaki. Natatakpan ang buong tuktok ng ulo pero hindi talaga tugma sa kabuuan ng iyong kasuotan. Nang sumakay ka sa sasakyan, bahagyang tumama ang ulo mo sa pinto ng sasakyan. Sa normal na pagkakataon, ang bahagyang pagkabunggo ay hindi dapat masyadong masakit. Pero napansin ko na ikaw. Sumakit ng husto, parang hindi na kaya, lumaki ang itim na mga mata ni Fang Yuan. Medyo hindi makapaniwala. "Shen Yuchu, detalye ka talaga." Pribadong ospital, itaas na palapag. Maaga nang naghihintay si Dr. He. Nagtataka niyang tiningnan si Fang Yuan na kasunod ni Shen Yuchu. Hindi niya napigilang magreklamo. "Pinapunta mo ako rito sa ospital ng maaga, ngayon ka lang dumating. Teka, ito ba ang iniisip-isip mo araw-araw?" Pumunot ang noo ni Shen Yuchu at pinutol siya. "Ang aking asawa." Si Fang Yuan. Biglang tumahimik si Dr. He at naunawaan. Ginawa niya si Fang Yuan ng buong katawang pagsusuri. Sa paalala ni Shen Yuchu, nang palitan ni Dr. He ang gamot sa sugat sa ulo ni Fang Yuan, ang gaan-gaan ng kanyang kilos. Makalipas ang 1 oras, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Matagal na sinuri ito ni Dr. He. Inilabas niya si Shen Yuchu sa koridor, seryoso ang mukha. "Yuchu, ang iyong asawang si Fang Yuan ay hindi lang nasugatan sa ulo. Nagkaroon din siya ng pansamantalang pagkabulag sa mata. Sa kabutihang palad, unti-unting bumabawi ang paningin niya sa kanang mata, pero base sa aking obserbasyon, ang sugat sa ulo ni Fang Yuan ay hindi tulad ng isang beses na pagkabangga, sa halip ay mga sugat na dulot ng paulit-ulit na sinadyang pananakit." Nagtanong ako sa mga kaibigan sa ospital sa Lincheng, at kinuha ang kanyang mga kamakailang record ng konsultasyon, at may natuklasan akong kakaiba. Kung si Fang Yuan ay na-ospital dahil sa impeksyon sa tiyan, hindi dapat ganitong mga gamot ang ginamit sa simula. Batay sa aking maraming taong karanasan bilang doktor, ang hinala ko ay na si Fang Yuan ay tila lihim na nag-donate ng bone marrow. Isang galit ang sumiklab sa kanyang dibdib, kinuha ni Shen Yuchu ang kanyang cellphone. At malamig na nag-utos, "Alamin mo kung ano ang nangyari kay Fang Yuan kamakailan sa Lincheng." Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Shen Yuchu ng tawag mula sa kanyang assistant, Shen Zong. Tungkol sa lahat ng nangyari sa Ginoo sa Lincheng, naayos na ito sa isang dokumento at ipinadala sa iyo. Sa silid aklatan. Tiningnan ni Shen Yuchu ang dokumento, ang kanyang munting mukha ay nanlamig. Ang pamilya Shen at pamilya Bai ay magkaaway sa loob ng maraming henerasyon. Bilang nakababata, hindi siya kailanman nakialam sa awayan at sapatan ng mga nakatatanda. Pero ngayon nasaktan na nila ang kanyang asawang si Fang Yuan, ibang usapan na yon. Kamakailan, gusto ng pamilya Bai ang mga kargamento sa pantalan. Bilhin mo sila sa mataas na presyo.
Sa kabilang linya, tumahimik ang assistant ng ilang segundo. At nagtanong, Shenzong, ang ibig mo bang sabihin ay magsimula ng bukas na digmaan laban sa pamilya Bai? Sa Lincheng, napilitan si Hikyang na bumalik sa tahanan ng pamilya He. Maraming beses siyang nagpadala ng mensahe kay Bai Ningbing. Nagmamakaawang patawarin siya, pero hindi siya sinagot ni Bai Ningbing kahit isang beses. Hindi sumuko si Hikyang. Hinanap niya ang bar na madalas puntahan ni Bai Ningbing, nag-ayos ng sarili, at umupo sa tabi niya sa kanya ito Nyapos, Ningbing. Miss na kita. Lumingon si Bai Ningbing at nakita niya ang mukha ni Hikyang. Na may matinding pagkainis, hinila siya palayo sa kanya, lumayo ka sa akin. Malakas ang puwersa ni Bai Ningbing. Halos ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Si Hikyang ay hindi nakaupo ng maayos at bumagsak ng maraha sa sahig. Sinubukan niyang abutin ang mesa para suportahan ang sarili, pero hindi sinasadyang natumba ang bote ng alak sa mesa. Nagkaroon ng mga kalat-kalat na ingay. Napakasakit sa tenga. Nakapaligid ay mga tao mula sa parehong social circle. Ang ilan ay hindi niya pinapansin noon. At lahat sila ay natawa. Kailan pa naranasan ni Hikyang ang ganitong kahihiyan? Pula ang kanyang mga mata, tumayo siya. At lumayo ng may hinanakit. Kinabukasan ng umaga, kinuha ni Bai Ningbing ang dokumentong inimbestigahan ng kanyang assistant. At tiningnan ito ng paulit-ulit. Ang kanyang munting mukha ay labis na madilim, ang galit ay halos pumunit ng kanyang mga mata. Si Hikyang ay hindi lamang isang walang hiya, siya ay mapanlinlang at mabagsik. Matapos makuha ang bone marrow ni Fang Yuan. Hindi lamang siya nagpakita ng pasasalamat, kundi paulit-ulit na sinaktan at pinagbintangan si Fang Yuan. Hindi niya maisip kung paano nakayanan ni Fang Yuan ang panahong ito. Kung siya ito, malamang nabaliw na siya. Ang mga mata ni Bai Ningbing ay matindi, ang malamig na aura na kanyang ibinubuga ay lubhang delikado. Hindi alam kung gaano katagal. Bago siya kumalma, dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa mesa, binuksan ang chat ni Hikyang. At malamig na hinawakan ang screen, nasa villa ako. Pumunta ka rito ngayon. Mabilis na sumagot si Hikyang, ang tono ay may halong excitement, Ningbing. Pinatawad mo na ba ako? Teka, pupunta na ako ngayon. Hindi na tumingin pa si Bai Ningbing sa cellphone. Pinaliguan niya ang pool at pinuno ito ng mga yelo. Makalipas ang kalahating oras, pumasok si Hikyang sa villa na may pagmamalaki. Malinaw na nag-ayos siya. Nakasuot ng magandang puting damit at nag-apply pa ng malinis na makeup. Alam niyang ang ganitong itsura ay isang tiyak na panalo sa harap ni Bai Ningbing. Nang malapit nang lumapit si Hikyang kay Bai Ningbing, hinahaplos ni Bai Ningbing ang wine glass gamit ang kanyang mapuputing daliri. At bahagyang itinaas ang kanyang baba. Dalawang bodyguard sa tabi ay lumapit kay Hikyang. At siya'y hinawakan sa magkabilang balikat. Iniutos ni Bai Zong na dalhin ka sa tabi ng pool. Masakit ang balikat ni Hikyang dahil sa pagkakahawak. Kailan pa siya ginawa ng ganito ng mga tauhan ni Bai Ningbing? At malamig na sumigaw, bitawan niyo ako. Ano bang gusto ninyong gawin? Ako ang magiging asawa ng Bai Zong ninyo sa hinaharap. Walang emosyon ng dalawang bodyguard, dinala nila si Hikyang sa tabi ng pool. At walang awang itinulak ang kanyang ulo sa tubig. Ang malamig na tubig ng pool ay pumasok sa ilong ni Hikyang, ginagawa siyang nanginginig. Nakainom siya ng 3 lagok ng tubig sa pool, at sa wakas ay naging malinaw ang kanyang isip. Galit pa rin sa kanya si Bai Ningbing. Ningbing, hindi ka ba nakapagpagalit na kaya mo ako pinalapit? Sabi ko na nga, sa pag-uwi ko sa bansa, gusto ko nang ipaliwanag sa iyo na hindi ako walang hiya. Pero nitong mga nakaraang araw, lagi akong tinatarget ni Fang Yuan, at sa sobrang galit ko ay nakalimutan kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Nakita mo na. Noong nakaraang pagkakataon na ako ay nakidnap, si Fang Yuan ang may gawa noong araw na yon, at noong party ay nagkahiwalay ang aking bibig. Nanginginig ang boses ni Hikyang, at namumula ang kanyang mga mata. Walang emosyong inilapag ni Bai Ningbing ang wine glass sa mesa. Naglakad siya palapit kay Hikyang at bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Agad na naunawaan ng mga bodyguard. At hinila si Hikyang pataas. Nakatayo si Hikyang nabas at nahihiya, at sa sandaling iyon ay natuwa siya na akala niya ay lumambot ang puso ni Bai Ningbing. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Bai Ningbing bago itinaas ang kanyang takong at tinapakan ang ulo ni Hikyang. Bigla siyang nagsalita ng may pagbabanta sa ganitong pagkakataon na. Gusto mo pa ring ibalik ang sisi kay Fang Yuan? Hikyang, ang mga ginawa mo. Alam ko na lahat. Ang boses ng babae ay sobrang lamig, bawat salita ay tumatama sa puso ni Hikyang. Nanginginig si Hikyang sa buong katawan, biglang bumalot sa kanya ang takot, kaya nakalimutan niyang lumaban. Hindi, impossible. Paano nalaman ni Bai Ningbing ang mga ginawa niya? Hindi tama, kahit alam niya, ano naman? May dala pa siyang anak niya sa kanyang sinapupunan. Siya ang ama ng anak sa sinapupunan ni Bai Ningbing, parusahan lang siya nito, hindi naman siya sasaktan ng todo. Naisip ito ni Hikyang at biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Nang bawiin ni Bai Ningbing ang kanyang paa. Niyakap ni Hikyang ang binti ni Bai Ningbing, humihikbi ang boses, Ningbing. Ito ay dahil mahal na mahal kita, dahil sa pag-ibig ko sa iyo, gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya ko ginawa ang mga bagay na yon.
Muli siyang nagtaas ng paa ni Bai Ningbing, ginamit ang dulo ng kanyang sapatos para itaas ang baba ni Hikyang. Ang malamig na mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay pagkatapos mong makuha ang bone marrow na donasyon ni Fang Yuan. At ng asar, sinaktan si Fang Yuan, Hikyang. Ikaw na taong bulok sa kaibuturan, isang tingin lang sa iyo ay nakakadiri na. Sandaling tumigil. Ginamit ni Bai Ningbing ang dulo ng sapatos para sipain ang mukha ni Hikyang. Ang maliit na mukha ay puno ng kawalang interes. Hindi ba gusto mong pumulot ng mga bagay? Noong huli, ang singsing na inihagis mo ay hindi pa napupulot. Pumunta ka ngayon at pulutin ito. Nagulantang si Hikyang na tumingin kay Bai Ningbing. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay tumutulo sa lupa. Sa oras na yon, sobrang kaawa-awa ang kanyang hitsura. Ningbing, ako ang kasama mo nitong mga nakaraang taon. Wala ka bang pagmamahal sa nakaraan? Halos natawa si Bai Ningbing sa galit. Ang tono ay puno ng kalamigan. Pagmamahal sa nakaraan? Kung hindi ka nagpanggap na inosente noong una, sa tingin mo ba titingnan pa kita? Hikyang, sinira mo ang buhay ko, sinira mo ang imahe ko sa puso ni Fang Yuan. Sa tingin mo, madali kitang mapapatawad. Bakit ka nakatulala? Kumilos na. 2 bodyguard ang humawak kay Hikyang at itinapon siya sa swimming pool. Marunong lumanggoy si Hikyang. Ngunit ang lamig ng tubig sa pool ay sobra, hindi nagtagal ay nanginginig na siya sa ginaw, nanginginig ang buong katawan. Nagtitiis siyang lumangoy sa gilid, nang dumampi ang kanyang kamay sa pader ng pool, itinaas ni Bai Ningbing ang kanyang paa. At mariing tinapakan ang kanyang mga daliri. Namutla si Hikyang sa sakit, sumigaw siya at nagmakaawa. Ngunit hindi niya kinaya ang sakit, nahulog pabalik sa pool. Di nagtagal. Nawalan ng malay si Hikyang. Pumikit si Bai Ningbing, ang galit sa kanyang puso ay bahagyang nawala. Fang Yuan, nakita mo ba? Naghiganti na ako para sayo. Bumalik ka na. Makalipas ang kalahating oras, dinala ng mga bodyguard si Hikyang sa ospital. Kasabay nito, nag-ayos na si Bai Ningbing ng doktor, anuman ang mangyari. Ngayon ay dapat tanggalin ang bata sa kanyang sinapupunan. Pumasok ang anesthesia sa kanyang katawan, nawalan agad ng malay si Bai Ningbing. Makalipas ang kalahating oras, nalaman ni Hikyang ang pagkalaglag ni Bai Ningbing na wala ang huling sangkap niya. Parang baliw siyang nagsimulang sirain ang mga bagay sa silid ng ospital, unan, baso, sapatos. Nang makita ng nurse na hindi siya mapigilan, tumawag siya kay Bai Ningbing na kakalaglag lang. Bai miss, kung hindi kayo darating, masisira na ang buong silid. Akala ni Hikyang hindi darating si Bai Ningbing. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na dumating si Bai Ningbing sa silid. Pinigilan niya ang sakit. Tumingin sa magulong silid at sa namumutlang mukha ni Hikyang, malamig na sinabi. May 2 pa akong utang na hindi ko nakalkula sa'yo. Balak ko munang hintayin na gumaling ang iyong katawan bago dahan-dahang maningil. Ngunit ngayon ay tila matatag ang iyong katawan. Sinabi ito ni Bai Ningbing. Na may mahinahong tono, ngunit may takot na bumangon sa mga mata ni Hikyang, natatakot siyang tumingin sa malamig na babaeng ito. Wala ang tindi ng pagkabaliw na mayroon siya 10 minuto ang nakaraan. Hindi pa ako ganap na gumaling, dahan-dahang lumakad si Bai Ningbing patungo sa kama. Itinaas niya ang baba ni Hikyang at mabigat na sinabi, noong huling pagtitipon. Hindi ba sinadya mong punitin ang sulok ng iyong bibig upang paratangan si Fang Yuan na isinuot ang relo ng lalaki sa iyong bibig? Oh, tama, binasag mo rin ang kanyang ulo gamit ang plorera. Pagkatapos sabihin ni Bai Ningbing, pumalakpak siya ng bahagya at dinala ng 2 bodyguard ang isang malaking kahon. Pagbukas, nasa loob ang 10 plorera at kalahating kahon ng mga relo ng lalaki. Naunawaan ni Hikyang ang kanyang kalagayan sa susunod. Namutla siya, nanginginig ang buong katawan. Sumunod na segundo, bumangon siya mula sa hospital bed, lumuhod sa harap ni Bai Ningbing at walang tigil na yumuko. Talagang mali ako ay magsasagawa ng pampublikong paghingi ng tawad kay Fang Yuan. Ako ay luluhod at hihingi ng tawad sa kanya, okay lang ba? Ningbing, tingnan mo ang aming matagal na pagkakaibigan, pakawalan mo ako. Pakakawalan ka. Si Bai Ningbing ay tumingin kay Hikyang, ang kanyang mga mata ay malamig at nakakatakot. Hikyang, hindi sapat ang isang pasalitang paghingi ng tawad. Kailangan mong danasin ang lahat ng pinagdaanan ni Fang Yuan bago ka magkaroon ng karapatang humingi ng kanyang kapatawaran. Pagkasabi ni Bai Ningbing, tumingin siya sa 2 bodyguard sa tabi. Ang isa sa mga bodyguard ay mabilis na gumapos sa mga kamay ni Hikyang, habang ang isa ay kumuha ng isang grupo ng mga relo ng lalaki. Diretso nitong isiniksik ang mga relo sa bibig ni Hikyang. Mariing nakipaglaban si Hikyang, ngunit patuloy pa rin ang bodyguard sa pagsisiksik. Hanggang pagkaraan ng 2 minuto, ganap nang napunit ang magkabilang gilid ng labi ni Hikyang, at tumulo ang dugo ng patak-patak. Ang dugo ay tumulo mula sa kanyang baba patungo sa sahig. Ang sakit ay nagpamula ng pulang mata kay Hikyang, kung dati. Bahagyang hindi komportable si Hikyang, si Bai Ningbing ay labis na mag-aalala. Ngayon, si Bai Ningbing ay nakaupo sa sopa. At malamig na pinapanood siyang nagdurusa. Sige, kalkulahin natin ang susunod na utang. Dapat na itapon ang mga plorera, dahil sa takot na hindi sapat ang taas, pinapunta ni Bai Ningbing ang mga bodyguard upang ibalik si Hikyang sa villa.
Ang kahon ng mga plorera ay dinala sa ikalawang palapag ng villa, sa unang palapag ay si Hikyang lamang ang nag-iisa. Kinuha ng bodyguard ang plorera at itinapon ito ng malakas. Ang plorera ay mabilis na bumagsak sa ulo ni Hikyang. Isang malakas na sigaw ng sakit ang umalingaw sa buong villa, ang anit ni Hikyang ay agad na pumutok. Isang makapal na dugo ang kumalat sa buong villa, ang bodyguard ay walang emosyon at sunod-sunod na naghagis ng plorera. Si Hikyang ay sumigaw hanggang sa maging paos ang boses. Si Bai Ningbing ay hindi man lang tumingin, sa huli 10 plorera ang bumagsak sa ulo ni Hikyang. Si Hikyang ay tuluyang nawalan ng malay, si Bai Ningbing ay dahan-dahang tumingala, ang kanyang mga mata ay mapanlinlang. Ibalik siya sa pamilya He, pagkatapos lamang umalis ni Hikyang, dumating si Bai Haoyu sa villa. Tumingin siya kay Bai Ningbing na malamig ang mukha sa sopa, mahina ang kanyang ekspresyon, may masamang balita. Kailangan mong maghanda, malamang hindi na babalik si Fang Yuan, narinig ko na siya ay magpapakasal sa ibang pamilya. Ang lalaking pakakasalan ng panganay na anak na babae ng pamilya Shen na si Shen Yuchu ay si Fang Yuan, ang dating kasintahan mo na si Fang Yuan, ang mga mata ni Bai Ningbing ay naging malamig. Galit na sinabi, imposible, nang makita ni Bai Ningbing na hindi siya naniniwala. Kinuha ni Bai Haoyu ang mga litrato upang ipakita sa kanya, ito ay kinuha ng mga paparazzi sa litrato. Si Shen Yuchu at Fang Yuan ay kumakain ng tanghalian. Si Shen Yuchu ay maingat na gumagamit ng panyo upang marahang punasan ang mantika sa mukha ni Fang Yuan. Nandoon ba siya? Mag-book ako ng tiket ngayon upang hanapin siya, biglang hinila siya ni Bai Haoyu. Naalala niya, kamakailan ay abala ka sa paghahanap kay Fang Yuan, hindi ka ba nag-focus sa mga usapin sa negosyo? Ang pamilya Shen ay tumanggap ng mataas na presyo para sa mga kargamento sa pantalan, ito ay dapat nababala sa iyo, Bai Ningbing. Napag-isipan mo na ba? Sigurado ka bang gusto mong makipaglaban sa pamilya Shen para kay Fang Yuan? Bahagyang yumuko si Bai Ningbing. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng sakit, pagkaraan ng sandali ay mahina niyang sinabi. Kuya, kung wala siya, mababaliw ako. Buntong hininga si Bai Haoyu at hindi na siya tinulak na lumaban. Samantala, sinimulan ni Fang Yuan na pamahalaan ang pamilya Fang, sa mga unang araw ay umalis siya ng maaga at umuwi ng gabi. Hindi niya kayang sabayan ng lahat, ngunit mabuti na lamang at matalino ang kanyang utak at sa tulong ni Shen Yuchu. Mabilis siyang nakapasok sa estado, inayos ni Fang Yuan ang mga transaksyon ng pamilya Fang sa nakaraang mga taon, mabilis niyang napansin ang mga palatandaan. Ang ilang mga proyekto na bumagsak sa pamilya Fang ay may kinalaman sa mga subsidyary ng sangay ng pamilya Bai, habang sinusuri ni Fang Yuan ang bawat isa. Si Shen Yuchu ay pumasok sa opisina na may dalang baon, nang makita niyang maputla si Fang Yuan, nag-alala siya. Ano ang problema? Bakit ang pangit ng kulay mo? Itinuro ni Fang Yuan ang ilang kontrata sa mesa, at tuwirang sinabi, hindi ko maintindihan. Ang mga tiyuhin ng pamilya ni Bai Ningbing, ang kanyang mga tiyuhin, at ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Bakit nila gustong sirain ang pamilya namin? Kinuha ni Shen Yuchu ang kontrata at binasa ang bawat isa. Medyo nagseryoso ang kanyang ekspresyon. Ang pamilya Bai ay mahilig sa panloob na alitan, malamang na akala nila ay pakakasalan mo si Bai Ningbing. Kaya't ginawa nila ito upang sirain ang pamilya Fang, huminto siya at sinabi. Sa lohikal na paraan, ang pamilya Fang ay hindi maganda sa mga nakaraang taon, siguradong alam din ito ni Bai Ningbing. Ngunit tila hindi siya nag-focus sa pamilya Fang, napangiti si Hikyang, ang atensyon ni Bai Ningbing sa mga taong ito ay nakatuon kay Hikyang, kahit na pagkatapos umalis ni Hikyang sa bansa, nagpadala siya ng pera sa tamang oras. Wala na siyang panahon para asikasuhin ang pamilya Fang, ngunit ito ay nangangahulugan na ang desisyon ng aking mga magulang ay tama. Isang hapon, si Shen Yuchu ay kasama ni Fang Yuan sa pagsusuri ng datos ng pamumuhunan ng pamilya Fang sa nakaraang mga taon. Matapos lubusang maunawaan, nakahinda ng maluwag si Fang Yuan, bukas ng hapon ay magpapakuha ng larawan para sa kasal. Inanyaya ni Shen Yuchu, sa makalawa na lang, may meeting ako sa iba bukas. Sige, sa mga araw na ito, masaya si Fang Yuan kasama siya. Mataas ang emotional intelligence ng babae, hindi niya itinatago ang kanyang paghanga sa kanya, ganitong komportableng pakiramdam. Ito ay 1000 beses na mas mabuti kaysa sa walang sawang pagbibigay niya kay Bai Ningbing. Samantala, dumating si Bai Ningbing sa lungsod kung nasaan si Fang Yuan. Pagkababa niya, agad siyang nag-utos na imbestigahan ang kalagayan ni Fang Yuan. Sa pagtingin ni Bai Ningbing sa mga dokumento, sobrang dilim ng kanyang mukha. Ayon sa investigasyon, kasalukuyang magkakasama sa iisang bahay sina Fang Yuan at Shen Yuchu, sabay silang lumalabas umaga. Sabay umuwi gabi, halos hindi naghihiwalay. Ilang beses binasa ni Bai Ningbing ang mga dokumento. Bigla niyang inihagis ang mga dokumento sa mesa. Buti na lang hindi nabanggit ang pagpapakasal nila. May pagkakataon pa siya. Isipin mo, ilang araw pa lang ito. Hindi magiging padalos-dalos si Fang Yuan. Kaya nakipagkita si Bai Ningbing sa C ng U Corporation. At nagkasundo sila. Kapag pumunta ang C ng U Corporation sa Fang Corporation bukas para makipag-usap sa negosyo, sasama siya.
Sa hinaharap, ang pag-unlad ng new corporation sa bansa, siya ang magiging garantyang nagpapatibay. Kinabukasan ng umaga. Maingat na nagbihis si Bai Ningbing ng magandang gray na suit skirt, nag-ayos mula ulo hanggang paa. Ilang beses siyang tumingin sa salamin. Tiyak na walang mali bago lumabas. Sa Fang Corporation, natapos na ni Fang Yuan ang morning meeting. Nagpaalala ang sekretarya, Fang Si, naka-schedule ang C ng new corporation para sa 10 oras left na usapan. Naghihintay na siya sa maliit na meeting room. Sige, humigop si Fang Yuan ng black coffee. Kinuha ang mga dokumento sa mesa at naglakad papunta sa maliit na meeting room. Sa loob ng meeting room, nakaupo si Bai Ningbing na kinakabahan. Tumingin siya sa wallpaper ng telepono na larawan ni Fang Yuan, puno ng pangungulila ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, narinig ang mga yapak sa labas ng pinto, at dahan-dahang binuksan ang pinto ng meeting room. Pakiramdam ni Bai Ningbing ay tumahimik ang buong mundo, nakatitig ng may pag-asa sa lalaking nasa harap. Suot niya ang itim na pangnegosyong suit. Kamakailan ay nagpagupit ng bagong hairstyle, may ngiti sa kanyang gwapong mukha. Fang Yuan. Nagkunot ang noo ni Fang Yuan, hindi pa siya nakakapag-react, nang bigla siyang yakapin ng babaeng nasa harap. Isang banayad na pabango ang sumalubong sa kanyang ilong. Mahigpit siyang yakap ni Bai Ningbing, nanginginig ang boses. Fang Yuan, natagpuan na kita. Tataboy sana ni Fang Yuan si Bai Ningbing. Ngunit naunahan siya ni Shen Yuchu na dumating para magdala ng prutas, na hinila siya palayo. Sumunod na sandali. Hinila ni Shen Yuchu si Fang Yuan sa likuran niya. Tumingin siya kay Bai Ningbing, ang kanyang matalas na mga mata ay nagliyab ng lamig. Ang malamig na aura na kanyang inilalabas ay lubhang delikado. Bai Ningbing, marami kang ginawang pagkasaktan kay Fang Yuan. Paano ka pa nagkaroon ng mukha na humarap kay Fang Yuan? Natigilan si Bai Ningbing ng ilang segundo, gustong ipaliwanag na noong una ay nagkamali siya ng tao. Ngunit malamig na sinabi ni Fang Yuan, sandali, Yuchu. Una kong lilinisin ang lugar. Ito ang Fang Corporation, nasa sahig na ito ang aking mga empleyado. Ayaw niyang dahil sa kanyang personal na bagay ay malaman ng lahat. Habang nagsasalita, tumingin si Fang Yuan sa tahimik na C ng U Corporation, malamig ang kanyang gwapong mukha. Si Yu. Mula ngayon, hindi na magkakaroon ng anumang negosyong relasyon ang Fang at Yu. Paalam na kayo. Hindi na kayo susundan. Malamig ang mukha ni Shen Yuchu. Aalisin ng Shen Corporation ang pakikipagtulungan sa Yu. Paalam na. Namutla ang C ng U Corporation. Agad na gumawa ng kilos ang sekretarya na magpatuloy. Hindi nagtagal, sa opisina ay sina Fang Yuan, Shen Yuchu, at Bai Ningbing na lamang ang natira. Tumingin si Bai Ningbing kay Fang Yuan na nakaupo sa tabi ni Shen Yuchu, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mukha ni Fang Yuan. Ang malamig na gwapong mukha, parang may kamay na humawak sa kanyang puso, sobrang sakit. Dati, si Fang Yuan ay laging malambing tumingin sa kanya, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Matagal na nag-isip si Bai Ningbing. Bago makapagsalita ng isang pangungusap, Fang Yuan, pinalaglag ko na ang bata. Pinarusahan ko na rin si Hikyang. Bumalik ka na, sige na. Bahagyang natawa si Shen Yuchu. Ang pamilya Bai ay talagang makakapal ang mukha. Si Bai Ningbing ay may lakas pa ng loob na humingi ng pagbabalik. Malamig na tiningnan siya ni Fang Yuan. Mahinahong sinabi, tapos na tayo. Tiyak nakita mo na ang liham ng pamamaalam. Pula ang mga mata ni Bai Ningbing, hindi makapaniwalang nagtanong, wala ka na bang pagmamahal sa akin ngayon? Wala na. Walang ekspresyon sa mukha ni Fang Yuan habang tumingin sa kanya, mahinahon ang kanyang sagot. Mula nang malaman kong itinago mo sa akin ang pag-donate ng aking utak ng buto kay Hikyang, ayaw ko nang magmahal sa'yo. Ang sumunod na 7 araw ay ang aking desensitization stage. Noong isinulat ko ang liham ng pamamaalam, ayaw ko nang makita kang muli. Sa pag-isip, si Bai Ningbing ang unang babaeng minahal niya ng buong puso, dahil sa impluensya ng kanyang magulang na nagmamahalan. Ang kanyang simpleng isip ay likas na nag-isip na kung ibibigay niya ang kanyang tunay na puso, ang kanyang kapareha ay magiging totoo rin sa kanya. Kung sasabihin kong hindi ko minahal si Bai Ningbing, kasinungalingan iyon dahil sa hirap ng 5 taong pagiging baldado. Siya ay kasama ni Bai Ningbing at pinagdaanan ito, ngunit nang nais na niyang pakasalan si Bai Ningbing para kay Hikyang. Paulit-ulit niya siyang sinaktan, ang mga pangyayaring ito sa nakaraang panahon, sinuman ay hindi kayang tanggapin. Ngayon ay nandidiri pa siya sa kanya, kahit hindi naman nagsalita ng masama si Fang Yuan, namutla ang mukha ni Bai Ningbing. Bai Ningbing, kahit paano mo ako pakiusapan, hindi na ako tatalikod. Na-miss na natin ang isa't isa, mula ngayon ay magiging estranghero na lang tayo, sabi ni Fang Yuan. Hindi tumingin sa mukha ni Bai Ningbing, hinawakan ang kamay ni Shen Yuchu, at umalis sa meeting room, pinagmasdan ni Bai Ningbing ang walang pusong likod ni Fang Yuan. Nais niyang tumayo at habulin siya, ngunit unang humarang ang sekretarya sa pintuan, si Bai Ningbing ay nakatayo lamang sa lugar. Pinagmasdan ang dalawang umalis, buong araw, si Shen Yuchu ay nasa opisina kasama si Fang Yuan. Nang umuwi si Fang Yuan ng hapon, sinundan siya ni Bai Ningbing sa kanyang kotse, hindi pinansin ni Fang Yuan. Sa gabi, dinala ng katiwala ang tablet kay Shen Yuchu at Fang Yuan. Nag-alinlangan at nagsabi, Ginoo, Ginang.
May isang babae na lumuhod sa harap ng aming villa, may hawak na mga dokumento, kahit paano siya palayasin ay hindi siya umaalis. Tinignan ni Fang Yuan ang monitor sa tablet, si Bai Ningbing ay lumuhod sa pintuan, kaliwang kamay ay may hawak na mga kontrata ng pagbili ng sasakyan. Kanang kamay ay may hawak na maliit na karatula, may nakasulat na 18 salita, Fang Yuan. Nag-order ako ng 3 sports car na gusto mo, patawarin mo ako, mas nakakaloka pa. Sa kanyang likuran, may 2 tao na may dalang isang banner, may nakasulat na serye ng mga salita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap, bigyan mo ako ng dating kasintahan na revival armor, bahagyang namilipit ang noo ni Fang Yuan. Huwag mo siyang pansinin, kinabukasan ng umaga. Biglang nagdilim ang panahon, bumuhos ang malakas na ulan, si Bai Ningbing ay basang-basa ang buong katawan. Mukhang napakarugi, walang kahit anong dating pagmamalaki at karangyaan, paglabas ni Fang Yuan. Mabilis na pumasok sa kotse ni Shen Yuchu, sa harap ng villa, pinagmasdan ni Bai Ningbing ang Porsche na umalis. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata, dati kapag medyo malungkot siya, si Fang Yuan ay labis na nag-aalala. Ngayon, sa buong umaga ng malakas na ulan, hindi man lang siya tiningnan ni Fang Yuan, sa loob lamang ng kalahating buwan. Malaki ang pagbabago ng ugali ni Fang Yuan sa kanya, sa Fang Group, natapos ni Fang Yuan ang morning meeting gaya ng dati. Pumasok ang sekretarya na may dalang kontrata ng pagbili ng sasakyan, lumitaw ang pagkainis sa mukha ni Fang Yuan, inakala niya na si Bai Ningbing ay nakakainis na naman. Ngumiti ang sekretarya at inilagay ang kontrata sa harap niya, Fang Zong, ito ay ipinadala ni Miss Shen. Biglang nag-vibrate ang cellphone, ito ay mensahe mula sa kaibigan na si Laoyang, Yuan. Si Shen Yuchu ay mahusay, tinawagan pa niya ako at tinanong kung anong uri ng sports car ang gusto mo. Sinabi ko na lang na ang mamahaling Pagani, at siya ay nag-order ng hindi kumukurap, talagang inaalagaan kanya. Kinuha ni Fang Yuan ang litrato ng kontrata ng pagbili ng sasakyan, ipinost sa Moments, may caption. Astig ang kotse, maganda rin siya, ng hapon. Isinama ni Shen Yuchu si Fang Yuan para kumuha ng pre-wedding photos, sumunod si Bai Ningbing papasok sa bridal shop, namumula ang mga mata habang nakatingin kay Fang Yuan. Fang Yuan, bakit ayaw mong tanggapin ang kotse na binili ko, ngunit tinanggap mo ang sa kanya? Tinignan ni Fang Yuan ang babae na medyo nasaktan, ngumiti ng may pang-uuyam, dahil sinabi ko na ayaw na kitang makita muli. Natural, ayaw ko ring tumanggap ng mga bagay na ibibigay mo, Bai Ningbing, hindi ba't gusto mo lagi na pakasalan at magkaanak kay Hikyang? Ngayon ay binigyan ko na ng puwang si Hikyang, hindi ba dapat mong pakasalan agad siya? Siya ay huli na ring nalaman. Noong inaalagaan niya ang baldadong si Bai Ningbing ay nagpapadala pa rin ng pera kay Hikyang na nasa ibang bansa, ganitong pagmamahal. Kahit siya ay nakakaramdam ng pagkilos, ang mga mata ni Bai Ningbing ay naging madilim, parang nawala ng liwanag. Umakyat siya para yakapin si Fang Yuan, kasalanan ni Hikyang. Niloko niya ako na siya ay walang problema, kaya napagkamalan ko siyang ikaw, sa mga taong ito ay mabuti ako sa kanya. Ngayon alam ko na ang totoo, kahit noong bata pa o ngayon, ang mahal ko ay ikaw pa rin. Pwede ba tayong magsimulang muli? Sandali, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-iyak. Isipin mo, dati tayong masaya, ilang segundo si Fang Yuan na naguguluhan. Naalala ang mga dating araw, noong una ay hindi siya iginagalang ng mga magulang ni Bai. Hindi rin sila sumasang-ayon na magkasama sila ni Bai Ningbing, ang mga magulang ni Bai ay nais na si Bai Ningbing ay makahanap ng lalaking kapantay. Ngunit lagi siyang nagsisikap na lumapit sa taong mahal niya noong mga araw na yon. Siya ay palaging hindi mapalagay, lagi siyang nag-aalala na hindi sapat ang kanyang pagiging mabuti kay Bai Ningbing, hindi niya mapanghawakan ang kanyang puso. Lagi siyang nag-aalala na si Bai Ningbing ay muling magbabalik sa dating pagmamahal kay Hikyang, lagi siyang nag-aalala na hindi siya magugustuhan ng pamilya ni Bai. Umurong si Fang Yuan ng isang hakbang, iniwas ang paghawak ni Bai Ningbing, malamig ang kanyang mukha. Bai Ningbing, kahit na niloko ka man ni Hikyang o hindi, sa iyong pagkatao ay hindi ka talaga tapat na tao. 5 taon kang pilay, 5 taon din kitang inalagaan. Wala man akong tagumpay, may hirap akong inianak. Ngunit nang gumaling ka na, bumalik si Hikyang dahil sa sakit. Hindi mo ako kinonsulta, tinago mo sa akin ang pag-donate ng aking bone marrow kay Hikyang. Ang gawaing ito ay talagang kaput-put. Sa totoo lang, malupit ka at napakasakim. Hindi mo man lang pinapahalagahan ang buhay ko. Palihim mong ginawa ang mga bagay na ito, pagkatapos ay nag-propose ka sa akin, dahil gusto mo lamang nasabay na pag-aari. 2 lalaki lang. Sabihin mo, ikaw na ganito kasakim at malupit. Paano ko pa kayang mahalin ka? Namilipit ang labi ni Bai Ningbing, gusto niyang magsabi ng isang bagay. Ngunit sa loob ng mahabang panahon wala siyang masabi. Baluktot ang kanyang balikat, siya ay nanghihina. Tulad ng isang taong pinabayaan. Hindi na pinansin ni Fang Yuan, lumingon siya at pumunta kay Shen Yuchu upang magpakuha ng larawan ng kasal. Sa gabi, nakatanggap si Fang Yuan ng video call mula kay Old Yang. Sa loob ng video call, itinuro ni Old Yang ang lokal na balita sa kanyang computer. Fang Yuan, nakita mo ba? May malaking iskandalo sa pamilya He. Pinanood ni Hikyang ang video.
Pangunahing balita sa lokal. Ang pamilya He ay nahaharap sa pagkabangkarote. Ibinenta ng ama ni He ang kanyang anak para sa negosyo. Umiling si Old Yang. Bahagyang suminghot. Napakalupit ng ama ni Hikyang. Pinutol niya ang ugnayan ng kanyang pamilya kay He. Ilang malalaking kumpanya na nakikipagtulungan kay He ay sumunod sa pag-alis ng pondo. Ngayon, ang pamilya He ay isa ng walang laman na shell. Kahit na hindi magaling ang kakayahan ng ama ni He, siya ay isang malupit na tao. Para patatagin ang pamilya He, naisipan niya ang ideya ng pagbebenta ng kanyang anak. Ipinahayag sa publiko ang panimulang presyo na 1,000,000, kung sino ang mas mataas na bid, siya ang makakakuha. Nabalitaan na ilang beses tumakas si Hikyang nang malaman ito, ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Ibinaba ni Fang Yuan ang kanyang mga mata. Tahimik ang kanyang boses. May mata ang langit, may ganting pala ang masama. Hindi siya naaawa kay Hikyang. Ang paghihirap na dinanas niya kamakailan dahil kay Hikyang ay mas matindi pa sa kasalukuyang walang mapuntahang Hikyang. Kung hindi dahil sa kanyang swerte, baka siya ay tuluyang nakahiga sa ospital dahil sa pagdonate ng bone marrow. Sa kabilang banda, hindi pa rin sumusuko si Bai Ningbing. Para mabawi si Fang Yuan, gumawa siya ng isang live streaming account. Araw-araw mula 9 ng umaga hanggang alas 11, nagli-live siya. Ang tema ng live, pagbabalik ng dating kasintahan. Ang presidente ng Bai Corporation ay nagli-live para mabawi ang kanyang asawa. Nang lumabas ito, ang bilang ng manonood sa live ay umabot sa 100,000. Ilang netizens na walang alam ay nagtataka kung paano sila nagkahiwalay. Para ipakita ang kanyang sinseridad, isa-isang sinabi ni Bai Ningbing ang dahilan ng pag-alis ni Fang Yuan. Ang reaksyon ng mga netizens nang malaman ito ay ganap na naiba sa inaakala ni Bai Ningbing. Ilan lamang ang nagbigay ng payo kay Bai Ningbing. Lahat ay pumapabor kay Fang Yuan. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, nasa panig ako ni Fang Yuan. Ang mga ginawa ni Bai Ningbing kahit sino ay hindi makakayanang tiisin. Nakakainis. Bakit ko na-scroll ang ganitong live sa umaga? Baliw na lalaki at babae. Suggestion na magkasama silang mag-lock, o kaya mamatay na sila. Puro panlalait ang komento. Namumutla ang maliit na mukha ni Bai Ningbing, pinilit niyang tapusin ang 2 oras na live. Kinabukasan, inaabangan ng mga netizens na magsimula si Bai Ningbing ng live. Ngunit sa pagbukas niya ng live, tuwiran niyang sinabi, para sa mga netizen na makapagbigay ng magandang payo para sa pagkakasundo. 1,000,000 ang gantimpala sa bawat payo. Nang sabihin ito, noong una ay may pag-aalinlangan ang mga netizens. Ngunit naisip na ang pamilya Bai ay laging mayaman at mapagbigay. Binago ng mga netizens ang kanilang panunuya kahapon at nagsimulang magbigay ng opinyon. Sa aking palagay, nasaktan kanya ng husto. Kailangan mo lamang na maranasan ang mga bagay na dinanas niya upang maramdaman mo ang kanyang sakit. Tama. Hindi sapat na parusahan lamang si Hikyang. Ikaw din ay isa sa mga kasabwat. Sa aking palagay, kailangan ng isang formal na paghingi ng tawad. Iyon lamang ang tunay na paghingi ng tawad. Maingat na binasa ni Bai Ningbing ang mga mungkahi ng mga netizens. Pumili siya ng 5 sa tingin niya ay may posibilidad. Sa sumunod na kalahating buwan, hindi na nag-live si Bai Ningbing. Noong una, inakala ng mga netizens na ang hangarin ni Bai Ningbing na makipagbalikan ay biglaan lamang. Ngunit pagkalipas ng kalahating buwan, muling nag-live si Bai Ningbing. Sa loob ng live camera, ang anyo ni Bai Ningbing ay nagulat sa mga netizens. Ang kanyang ulo ay nababalutan ng benda, namumutla ang kanyang mukha na walang dugo, para siyang dumanas ng matinding pagsubok. Sa katunayan, sa loob ng nawalang kalahating buwan, inulit niya ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Fang Yuan. Matapos maranasan ang lahat ng ito, labis na nagsisi si Bai Ningbing. Tinitigan niya ang kamera na may namumulang mga mata. Sa wakas ay nauunawaan ko na kung bakit determinado si Fang Yuan na iwan ako. Talagang pinagsisisihan ko siya. Ang kanyang pagkilos ay nagbigay sa mga netizen na noong una ay hindi nasisiyahan sa kanya. Kaunting paggalang, biglang nagbago ang estilo ng komento. Sa totoo lang, si Bai Ningbing ay isa ring super boss na uri ng babae. Para mabawi ang kanyang asawa, handa siyang saktan ang sarili. Tila siya ay taimtim na nais makipagbalikan. Totoo nga ang kasabihan, ilan lang ang mayayamang lalaki na hindi nambababae, ganun din naman. Marami ring nambababae ang mayayamang babae, basta't makabalik lang siya sa tamang landas, dapat na siyang patawarin ni Fang Yuan. Hindi ako sang-ayon dito. May balita akong maraming maruruming gawain si Hikyang nitong mga nakaraang taon. Si Bai Ningbing ang laging nag-aayos ng gulo para sa kanya. At noong mga panahong iyon, si Fang Yuan ang kasama ng lumpong si Bai Ningbing. Ibig sabihin, matagal nang may 2 nilalandi si Bai Ningbing. Huling komento. Mabilis itong nalunod sa libu-libong komento. May mga netizen na nagsimulang mag-ship kina Bai Ningbing at Fang Yuan. Pinangalanan pa nila ang tambalan na itinadhana ang Bai Ningbing. Patuloy pa rin sa pag-livestream si Bai Ningbing. Puno ang internet ng mga clip ng kanyang livestream, kung saan ikinuwento niya ang masasayang alaala nila ni Fang Yuan. At lahat ng ito nakikita ni Fang Yuan. Hindi niya inakala na gagamitin ni Bai Ningbing ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko para pilitin siyang makipagbalikan.
Kaya gumawa siya ng bagong social media account. Sa araw ding iyon, nag-post siya ng opisyal na anunsyo. Ang larawan ay ang kanilang marriage certificate ni Shen Yuchu. Ang caption ay may ginagawa. May nagmamahal, may inaasahan. Sa sandaling mailathala ang opisyal na larawan ng kasal. Bigla itong pumutok sa trending topics. Nagli-livestream pa noon si Bai Ningbing. Nakita niya ang komentaryo na baliw na nag-scroll. Opisyal nang nag-anunsyo ng kasal sina Fang Yuan at Shen Yuchu. Hindi ba, si Shen Yuchu ang sikat na cold goddess? Nagpakasal na siya. Grabe, nag-anunsyo na rin si Shen Yuchu. Sabi niya masaya siyang mapangasawa ang lalaking gusto niya noong bata pa siya. Ang sweet naman. Para bang nasaksak ng kuryente si Bai Ningbing nang makita ang mga komento. Matapos ang ilang segundong blanko ang isip, nanginginig niyang kinuha ang telepono at binuksan ang trending topics. Sa sandaling makita ang marriage certificate nilang dalawa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, ang buo niyang pagkatao ay para bang nahulog sa isang yelong bodega. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Tiniyak niya sa livestream camera, panandalian lang iyon. Hihintayin ko siyang makipaghiwalay. Kinagabihan, nakarating ang mga salitang ito sa tenga ni Shen Yuchu. Noon pa man, alam na niyang wala ng pagmamahal si Fang Yuan kay Bai Ningbing at hinayaan na lang niya itong magulo sa internet. Ngunit dahil sa sinabi ni Bai Ningbing na hihintayin siyang makipaghiwalay, nang gabing iyon ay nagpasya si Shen Yuchu na makipagdigma sa angkan ng Bai. Inanunsyo ng Shen Corporation. Ang mga kumpanyang kusang makikipag-terminate ng kontrata kay Bai Ningbing ay maaaring makipag-ayos at pumirma ng kontrata sa Shen family. Nagsimula ring lihim na makipagkompetensya si Bai Ningbing. Sa ilang negosyong kalaban ng Shen family, binababa niya ng husto ang presyo. Agad na nagdulot ng pag-usisa sa loob ng bilog ang kanilang mga aksyon. Maraming pamilya ang nagsimulang mag-usap-usap. Balita dahil daw sa isang lalaki. Ngayon, naglalaban ang dalawang pamilya, napapakinabangan naman ng maliliit na kumpanya. Pero ang mga Shen ay laging maginoo. Ito ang unang beses na gumawa sila ng ganito. Kukuin na kasi ang kanilang lalaki. Ikaw ba, hindi ka magagalit? Ang labanan ng dalawang malalaking pamilya ay naging mainit na usapan. Di nagtagal, nalaman ito ni Matandang Bai. Galit na galit siyang lumabas ng rehabilitation center at sumakay ng pribadong eroplano para pumunta kay Bai Ningbing. Sa opisina ni Bai Ningbing sa bansang noon ay nasa telepono si Bai Ningbing, nakikipag-agawan kay Shen Yuchu sa pakikipagtulungan ng isang kumpanya. Hindi naman malaki ang kumpanyang ito, ngunit lihim na nag-uunahan ang dalawa. Pumasok si Matandang Bai sa opisina. Kinuha niya ang kanyang baston at hinampas si Bai Ningbing. Walang hiya, dahil lang sa isang lalaki, nagawa mong magpakaganito. Ang natitira na lang na respeto sa pagitan ng pamilya Bai at Shen nitong mga nakaraang taon, sinira mo lahat. Nagngangalit ang dibdib ni Matandang Bai, halos hindi na siya makahinga. Noon pa siya mahina ang katawan simula noong nakaraang taon. Ngayong taon ay pumasok siya sa rehabilitation center. Unti-unti nang ibinibigay ang kapangyarihan sa mga nakababata, lalo na kay Bai Ningbing. Bilang paborito niyang apo, marami siyang pag-asa rito. Siya ang may pinakamalaking kapangyarihan. Nitong mga nakaraang taon, kahit noong panahong lumpo si Bai Ningbing, ang mga nagawa niya ay hindi na kayang abutin ng kanyang mga kasing edad sa buong buhay nila. Kahapon, nang marinig niya ang mga ginawa ni Bai Ningbing sa mga nakaraang araw, halos himatayin siya sa sama ng loob. Bahagyang yumuko si Bai Ningbing. May haplos ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Lolo, pasensya na, pero ayaw kong bitawan si Fang Yuan. Putok. Pikit na pikit ang maulap na mga mata ni Matandang Bai. Muli niyang hinampas ng baston si Bai Ningbing. Matagal na siyang nasa mataas na posisyon. Palagi siyang tahimik, bihirang magsalita. Pero ngayon, nagsalita siya ng marami. Lumuhod ka. Totoo man na magkaaway ang pamilya Bai at Shen mula pa noong panahon ng mga ninuno, sa loob ng 100 taon, sa negosyo lang iyon. Sa pakikitungo, hindi na kami nagkikita. Hindi pa namin naranasan ang ganito kahirap na kahihiyan. Ngayon, inapiap mo ang anak ng pamilya Fang. Alam na ng lahat, saan mo ba gusto kong itago ang aking mukha? Nitong mga nakaraang araw para makipaglaban kay Shen Yuchu. Si Bai Ningbing ay hindi natutulog ng higit sa 2 oras kada gabi. Ilang suntok ng baston ang nagpahilo at nagpapanghina sa kanya, muntik na siyang himatayin. Hindi na pinansin ni Bai Ningbing ang sakit. Lumapit siya kay Matandang Bai at lumuhod para magmakaawa. Lolo, tulungan mo akong paalisin si Fang Yuan, please. Mabait siyang tao. Kapag ikaw ang nag-aya, tiyak na lalabas siya. Tiningnan ni Matandang Bai ang kanyang apo na laging ipinagmamalaki at ngayon ay unang beses na lumuhod sa kanya. May komplikadong ekspresyon sa kanyang maulap na mga mata. Paano kung ang kondisyon para maaya ko si Fang Yuan ay ang alisin ka bilang tagapagmana ng pamilya Bai? Ikinakaway mo ba? Si Bai Ningbing ay hindi nag-atubili kahit isang saglit at tumango. Handa ako. Si Lolo Bai ay huminga ng malalim sa nag-aabang na tingin ni Bai Ningbing. Tumango siya. Mabuti. Si Bai Ningbing ay nagpatira pa ng 3 beses. Nang tumayo siya, marahil dahil sa sunod-sunod na pagpupuyat at pagkahampas, bigla siyang nanghina at nawalan ng malay.
Alamin niyo na si Bai Ningbing ay dating may matibay na pangangatawan, hindi siya basta istang mawawalan ng malay dahil sa ilang hampas. Sa huli, si Lolo Bai ay naawa pa rin. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, inutusan ang katiwala na dalhin agad si Bai Ningbing sa ospital. Matapos mawala ng malay si Bai Ningbing, pakiramdam niya ay nanaginip siya, bumalik sa 5 taon ang nakalipas, kasama si Fang Yuan na pumunta sa templo ng Lingsuan upang magdasal. Biglang niyakap ni Bai Ningbing si Fang Yuan na nagsusulat ng dasal, nagmamadaling sinabi, Fang Yuan. Ngayon ko na kitang dadalhin upang kumuha ng lisensya, ikakasal tayo bukas, okay? Umiling si Fang Yuan. Itinulak siya palayo. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Traidorin mo ako. Ngayon ay magdarasal ako na huwag na tayong magkita pang muli sa habang panahon. Nanginginig ang katawan ni Bai Ningbing. Hinawakan niya ang kanyang kamay, namumula ang mga mata at nakiusap, hindi kita ipagkanulo. Nagbago na ako. Gusto niyang yakapin si Fang Yuan, ngunit umatras si Fang Yuan. Ngumiti siya ng malamig sa kanya at nawala na parang usok. Si Bai Ningbing ay umiyak ng labis sa sakit. Ito ang unang pagkakataon na tunay niyang naramdaman ang hapdi ng pagkasira ng puso. Matagal. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang masangsang na amoy ng disinfectant ang sumalubong sa kanya. Tiningnan siya ni Lolo Bai. Paos ang boses. Nakausap ko si Fang Yuan. Sinabi niya na maaari kanyang makita. Ngunit ang kondisyon ay isama si Shen Yuchu. Subalit wala siyang oras sa mga araw na ito, tanging sa tanghali pagkatapos ng 3 araw siya libre. Huminto siya. Pinikit ni Lolo Bai ang kanyang maulap na mga mata, naglalabas ng kapangyarihang hindi nagagalit ngunit nakakatakot. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Kung pumayag ka, ipapahayag ko ngayon na alisin ko ang iyong posisyon bilang tagapagmana. Bai Ningbing, hindi ka tapat sa iyong damdamin. Hindi mo kayang bitawan. Ang ganitong uri ng tao ay hindi angkop na maging tagapagmana. Ito ang pangalawang beses na tanong ni Lolo Bai. Alam ni Bai Ningbing na kung magpupumilit siya, may mga kahihinatnan. Ngunit nanatili siyang matatag. Lolo, gusto ko siyang makita. Kung wala siya, mamamatay ako. Mabuti. Nang gabi ring iyon, ipinahayag ni Lolo Bai sa publiko. Si Bai Ningbing ay hindi na tagapagmana ng pamilya Bai. Nang malaman ito ni Fang Yuan, siya ay nasa hapunan kasama si Shen Yuchu. Tumawag si Laoyang, Fang Yuan, nakuha mo ba ang chismis? Ipinahayag lang ni Lolo Bai sa publiko na si Bai Ningbing ay hindi na tagapagmana. Mukhang sobrang bigo na siya sa kanya. Pumikit si Fang Yuan, huminto ang kanyang pagkilos sa pag-inom ng sabaw. Kaninang umaga nang tawagan siya ni Lolo Bai. Ibinaba niya ang kanyang pride. Una ay humingi siya ng paumanhin para sa pag-ugali ni Bai Ningbing at sa kanyang sarili. Pagkatapos ay taos-puso siyang humiling na makipagkita upang lubusang sumuko si Bai Ningbing. Alam na alam ni Fang Yuan. Ngayong napakasama ng relasyon ng pamilya Bai at Shen, kung hindi siya lalabas, maaaring lalo pang lumala ang sitwasyon. Kaya pumayag siya kay Lolo Bai, makikita si Bai Ningbing sa kondisyong isama si Shen Yuchu. Bahagyang pumikit si Fang Yuan, mahinang sinabi, narinig ko na noong kabataan ni Lolo Bai. Siya lamang ang nagpabangon sa dating bagsak na pamilya Bai, mula sa lugi patungo sa tubo. Natural, may husay siya sa pagpili ng tao. Sa kabilang linya, pagsang-ayon ni Laoyang, may isa pang chismis. Si Tatay He ay kamakailan lamang ay nagbenta kay Hikyang sa isang nasa katanghaliang gulang na babae sa halagang 7 milyon. Ang babaeng iyon ay puno ng kulubot, mataba at mayaman. Si Hikyang ay pinilit na kunin ang lisensya kasama ang nasa katanghaliang gulang na babae. Narinig ko na sa araw ng pagkuha ng lisensya, ilang beses siyang nabaliw. Umabot pa sa punto na dumating ang pulis. At saka, may nakuha ang mga netizen na litrato niya sa harap ng tanggapan ng sibil. Umiiyak ng husto. Ang iyak ay parang naghihiwalay ang bituka, nakakalungkot at kaawa-awa. Kaya naman nahulog ang loob ng mayamang babae sa kanya. Bago pa makapagsalita si Fang Yuan, si Shen Yuchu sa tabi ay naglagay ng isang piraso ng braised chicken wing kay Fang Yuan, bahagyang nakaangat ang kanyang mga labi. Ang mga kaawa-awa ay may kanya-kanyang kasamaan. Umiiyak siya ng parang naghihiwalay ang bituka, nakakalungkot at kaawa-awa. Marami pa siyang iyak sa hinaharap. Ang pagkikita ay nakatakda pagkatapos ng 3 araw. Hindi rin nagpahinga si Bai Ningbing upang ipakita ang kanyang determinasyon na ayusin ang lahat. Si Bai Ningbing ay kumuha ng abogado upang gumawa ng kontrata ng paglilipat ng lahat ng kanyang mga ari-arian, bahay, at mamahaling sasakyan. Kailangan lamang lagdaan ni Fang Yuan, at ang lahat ng kanyang kayamanan ay maililipat sa kanya. Pagkatapos, inalam niya ang mga gusto ni Fang Yuan. Lihim na naghanda. Matapos gawin ang lahat ng ito na ang 3 araw. Maagang gumising si Bai Ningbing upang magbihis at mag-ayos, sumama kay Lolo Bai upang pumunta sa nakatakdang pagkikita sa isang 5-star hotel. Sa isang pribadong silid, nakatitig si Bai Ningbing sa pintuan, may hawak na kontrata ng pagbili ng isang Bugatti. Binuksan ng waiter ang pinto at 2 matangkad na figura ang pumasok. Magkahawak kamay sina Fang Yuan at Shen Yuchu. Ang dalawa ay nakasuot ng magkakasabay na kulay abong damit na mababa ang tono, naglalabas ng aura ng kaligayahan. Nang maupo si Fang Yuan, tumango siya kay Lolo Bai.
Si Bai Ningbing ay tumingin sa malamig na mukha ni Fang Yuan, at parang may humihila sa kanyang puso. Masakit na hindi siya makahinga. Mula kailan siya tumigil sa pagngiti sa kanya. Inilabas ni Bai Ningbing ang kontrata ng paglipat ng ari-arian, at isang buong pahinang sulat kamay tungkol sa mga gusto ni Fang Yuan. Pumiyok ang kanyang boses, "Fang Yuan, tingnan mo. Talagang nagbago na ako. Taos puso akong humihingi ng pagkakataon na magbalikan tayo. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan sa huling pagkakataon?" Tiningnan ni Fang Yuan ang sulat kamay na papel ni Bai Ningbing. Kinuha niya ito at mabilis na pinunit, saka malamig na tiningnan si Bai Ningbing. "Ngayong pinunit na ang papel na ito, maaari ka bang bumalik sa dati mong anyo?" Bai Ningbing, tigil. Nanginginig ang kanyang bibig, lahat ng tao ay nagkakamali. "Hindi mo ba ako mabibigyan ng isang pagkakataon na magbago?" "Ayoko nang bigyan. Hindi ka karapat-dapat." Mahinahon ang pananalita ni Fang Yuan. Naalala ang pangyayari noong isang buwan, mahina niyang sinabi, "Bai Ningbing, minahal kita noon pero ngayon hindi na talaga kita mahal." Sa panlabas, siya ay mukhang banayad. Laging madaling sumuko sa kanyang ugali, pero kapag nagpasya na siya, hindi na ito mababago. Kahit na, kung pagkatapos niyang iwan si Bai Ningbing ay hindi niya nakilala si Shen Yuchu, pipiliin pa rin niyang mag-isa na lamang. Lalong namumutla ang mukha ni Bai Ningbing. Nagpatuloy si Fang Yuan, "Sana talaga. Dahil sa 5 taon na inalagaan mo ako, huwag mo na akong guluhin pa. Huwag na tayong magkita muli." Pagkasabi nito, hindi na tumingin pa si Fang Yuan sa ekspresyon ni Bai Ningbing. Napako ang kanyang tingin kay Lolo Bai, na tahimik lamang. "Lolo Bai, nasabi ko na ang dapat sabihin. Hindi nagagawa si Yuchu ng anumang hakbang laban sa Bai Corporation. Pakitandaan din po, Lolo Bai, ang ipinangako ninyo sa akin." Noong araw na yon, tinawagan ako ni Lolo Bai upang makipagkita kay Bai Ningbing. 2 kahilingan ang aking inilahad. Isa ay dalhin si Shen Yuchu, ang isa naman ay hilingin kay Lolo Bai na pangasiwaan si Bai Ningbing upang hindi na niya ako guluhin pa. Ang maulap na mga mata ni Lolo Bai ay bahagyang pumikit, may bakas ng pagsisisi sa ilalim. Nabuhay siya ng halos isang buhay. Laging tama ang kanyang paningin sa mga tao. Kung papakasalan ni Fang Yuan si Bai Ningbing, at upo si Bai Ningbing ng matatag sa posisyon ng tagapagmana, tiyak na angat pa ang Bai Corporation. Sayang lang, wala si Bai Ningbing ng ganoong kapalaran. Kumuha si Lolo Bai ng isang malaking pulang sobre mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Fang Yuan. "Fang Yuan, maligayang bagong kasal. Ito ay munting handog ko." Tiningnan ni Fang Yuan ang pulang sobre sa harap niya. Namula ang kanyang mga itim na mata. Sa 8 taon ng relasyon nila ni Bai Ningbing, bukod kay Bai Haoyu, si Lolo Bai ay isa sa ilang nakatatanda sa pamilya Bai na tunay na kumilala sa kanya. Tinanggap ni Fang Yuan ang sobre. Hindi nagpakumbaba at hindi nagmataas. "Maraming salamat, Lolo Bai. Mayroon pa akong gagawin. Paalam na po." Tumango si Lolo Bai, at sa huli ay hindi napigilan ang isang buntong hininga. Sa labas ng pribadong silid, hindi pa lumalakad ng ilang hakbang si Fang Yuan nang lumabas si Bai Ningbing. Tumingin siya sa likuran ni Fang Yuan at sumigaw ng malakas, "Fang Yuan, maaari bang magyakap tayo sa huling pagkakataon?" Pumunot ang noo ni Fang Yuan at gusto niyang tumanggi ng mahigpit. Sa pasilyo, biglang lumabas ang isang tao. Nakita ni Hikyang si Fang Yuan. Namula ang kanyang mukha sa galit, humakbang ng malapad, at biglang ibinuhos ang concentrated sulfuric acid sa mukha ni Fang Yuan. Sumimangot si Shen Yuchu, gusto niyang takbuhan para protektahan si Fang Yuan, ngunit kakakausap lang niya ng waiter tungkol sa pagbabayad. Malayo siya. Nang makita ito ni Bai Ningbing, isang malaking hakbang ang ginawa niya. Ginamit ang kanyang katawan para harangan si Fang Yuan. Agad na tumalsik ang concentrated sulfuric acid sa likod at ulo ni Bai Ningbing. Mabilis na sinisira ang kanyang balat. Dumating ang matinding sakit at sumigaw si Bai Ningbing ng malakas. Nagulat si Fang Yuan sa ilang segundo. Lumapit siya kay Hikyang at sinuntok ito sa mukha. "Hikyang, baliw ka ba? Gumamit ka ng concentrated sulfuric acid para manakit ng tao." Kung hindi si Bai Ningbing ang humarang para sa kanya, siya na ngayon ang magkakaroon ng peklat sa mukha. Namamaga ang kanang pisngi ni Hikyang. Galit na tinignan niya ang sugatan na si Bai Ningbing, nanginginig ang boses, "Bakit mo siya hinadlangan? Gusto ko lang siyang tapunan, hindi ikaw." Pumunot ang noo ni Fang Yuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at muling sinuntok ng malakas si Hikyang, "Abangan mo. Hindi ka patatawarin ng pamilya Bai. Hindi rin kita patatawarin." Dumating agad ang ambulansya. Bago isakay si Bai Ningbing sa ambulansya, namumula ang kanyang mga mata, mahina ang boses, "Fang Yuan. Pagkatapos ngayon, mapapatawad mo ba ako?" Tiningnan ni Fang Yuan si Bai Ningbing na duguan ang buong katawan, at gusto niyang magsalita, ngunit biglang nawalan ng malay si Bai Ningbing. Pagkaraan ng 3 araw, nakatanggap si Fang Yuan ng balita, hindi maganda ang kalagayan ni Bai Ningbing. Noong panahong iyon, para protektahan si Fang Yuan, nabuhusan ng concentrated sulfuric acid ang likod ng ulo ni Bai Ningbing. Dinala siya sa ospital at nagkaroon ng matinding impeksyon. Ngayon ay nasa liit pa siya at ginagamot. Gaya ng inakala ni Fang Yuan, hindi pinatawad ng matandang Bai si Hikyang.
Kumuha siya ng mga nangungunang abogado at isinakdal si Hikiang sa korte. Bumalik din si Fang Yuan sa Lin City. Isinama niya ang isang katulong bilang saksi at isinakdal si Hikiang dahil sadyang binato niya ng plorera si Fang Yuan at sinaktan ito. Sa huli, nahatulan si Hikiang ng 30 taon sa bilangguan. Dahil sa nangyari, wala nang ganang maghanda si Fang Yuan para sa kasal. Naiintindihan naman ito ni Shen Yuchu, kaya inanunsyo niya na ipagpapaliban ang kasal. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap si Fang Yuan ng tawag mula sa matandang bay. Sa kabilang linya, ang mahina at nanginginig na boses ng matandang bay. May kaunting panginginig, Fang Yuan, puntahan mo si Bai Ningbing. Siya malapit na siyang mamatay. Ilang segundo na blanko ang isip ni Fang Yuan. Tinitigan niya si Shen Yuchu na nasa tabi niya. Nakita ni Shen Yuchu ang kanyang pag-aalinlangan at inalo siya. Puntahan mo siya, kahit anong ginawa niya dati, iniligtas kanya noong pagkakataong iyon. Kapag nakita mo siya ngayon, hindi ka magsisisi sa huli. Sa daan, tumitingin si Fang Yuan sa labas ng bintana, gusot ang isip. Hindi na niya mahal si Bai Ningbing. Dati ay may bahid pa siyang galit sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay iniligtas siya nito. Pribadong ospital. Sa silid, tinitingnan ni Fang Yuan si Bai Ningbing na nasa kama. Siya ay tila tuyong kahoy. Maputla ang kanyang mukha, walang kahit anong kulay, at mahina ang kanyang paghinga. Nang makita si Fang Yuan, biglang umiti si Bai Ningbing. Ito ang unang beses na umiti siya sa mga nakaraang araw. Tinawayan niya si Fang Yuan. Tinapik niya ang kamay nito, at sa mahinang boses ay sinabi, Fang Yuan. Taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo ngayon. Huwag kang mag-alala o magsisi dahil sa aking pag-alis. Kung maaari, yayakapin mo ba ako ng isang beses? Yumuko si Fang Yuan at marahan siyang niyakap. Paos ang boses niya, huwag kang mamatay. Kailangan ka pa ni Lolo Bai. Bahagyang umiti si Bai Ningbing. Tumingin siya kay Shen Yuchu sa labas ng bintana at may pagtatamang muli kay Fang Yuan. Maligayang bagong kasal, aking Fang Yuan. Sana ay laging masaya ka. Sa huli, lumabas si Fang Yuan ng silid na may mapupulang mga mata. Si Shen Yuchu ay nakatayo sa pasilyo at niyakap siya habang umiiyak at nanginginig. Huwag kang magsisi, hindi mo kasalanan. Nang gabing iyon, naglabas ng obituary ang pamilya Bai, inanunsyo ang pagkamatay ni Bai Ningbing. Pagkaraan ng 3 araw, ay ang libing ni Bai Ningbing. Si Fang Yuan at Shen Yuchu ay dumating ng magkasama. Sa mga tao, ang dalawa ay nakaitim. Tinitingnan ni Fang Yuan ang kabaong ni Bai Ningbing at may mapupulang mata ay sinabi. Kapag nag-reincarnate ka, humanap ka ng mas mabuting lalaki. Bai Ningbing. Taos puso kong nais na maging masaya ka sa susunod mong buhay. Pagkaraan ng 6 na buwan, ikinasal sina Fang Yuan at Shen Yuchu. Ang venue ng kasal ay puro tema ng karera. Si Shen Yuchu ay maingat na naghanda sa loob ng 2 buwan. Ang kasal na ito, sinunod ni Shen Yuchu ang gusto ni Fang Yuan. Hindi siya nag-imbita ng mga tao sa negosyo, kundi mga malalapit na kaibigan at pamilya lamang. Kapag sunod-sunod na nagtuast ang bagong kasal, tiningnan ng ama ni Shen si Fang Yuan na nakasweet at marahang tinapik ang kanyang balikat. Sinabi sa amin ni Yuchu noong isang araw, dahil sa nakaraang relasyon mo, baka ayaw mo pa agad ng anak sa maikling panahon. Huwag naming banggitin ang tungkol sa anak sa harap mo. Siya ang makikipag-usap sa iyo. Lumingon si Fang Yuan. Tiningnan ang katabi niyang si Shen Yuchu na may magandang mukha. Ang babae ay nakasuot ng puting damit pangkasal, mapupulang labi at puting balat. Nang makita siyang tumingin, ngumiti siya sa kanya ng malumanay. Napuno ng init ang puso ni Fang Yuan. Tatay, lubusan ko nang iniwan ang nakaraang relasyon. Kung tungkol sa pagkakaroon ng anak, susundin ko si Yuchu. Nang lumapit si Fang Yuan sa kanyang ina, hawak nito ang maliit na panyo. Umiiyak na ito nang hindi na makapagsalita. Noong 3 taon ka pa lang, naisip na ni nanay na darating ang araw na ito. Pero mayong dumating na ito, hindi pa rin kita kayang bitawan. Ang laging kalmadong ama ni Fang. Ngayon ay namumula rin ang kanyang mga mata. Tumingin si Fang Yuan sa kanyang mga magulang, medyo natawa. Sa ibang pamilya, umiiyak kapag ikinasal ang anak na babae. Sa amin naman, umiiyak ang magulang kapag nag-aasawa ang anak na lalaki. Sa araw na yon, ang balita ng kasal ng mga pamilya Fang at Shen ay agad na pumutok sa trending topics. Ang mga netizen ay sa social media. Nagpadala ng mga pagbati. Huhuhu, narinig ko na si Shen ay ang childhood crush ni Fang Yuan. Ang swerte niya, dahil marunong si Fang Yuan tumigil sa tamang oras. Ang 8 taong basurang relasyon. Kung ibang tao, hindi basta-basta makakalimutan. Napakainit at maalalahanin ni Shen. Narinig ko na ang venue ng kasal ay ginawa ayon sa gusto ni Fang Yuan. Isa na namang araw na naiinggit sa relasyon ng iba. Sa itaas, si Shen ay nagpapamigay ng pera sa kabilang platform. Mabilis, ilagay ang password para makuha. Sa itaas, si Shen ay naghahagis ng pera sa katabing platform. Mabilis na ilagay ang password para kunin. Makalipas ang 1 linggo, kasama ni Shen Yuchu si Fang Yuan na pumunta sa bilangguan kung saan nakakulong si Hikiang. Pagkatapos makipag-usap sa warden, hindi nagtagal at nakita ni Fang Yuan si Hikiang. Nakasuot si Hikiang ng maluwag na damit ng bilangguan. Pumayat siya ng husto. Lubog ang kanyang mga mata, malalaki ang maitim na bilog sa ilalim.
ang dating gwapong lalaki. Ngayon ay mukhang halos 20 taong gulang. Nang makita ni Hikyang na si Fang Yuan ang dumalaw sa kanya, biglang nag-alab ang galit sa kanya. Tiningnan niya si Fang Yuan mula ulo hanggang paa, pilit na naghahanap ng paraan para makaramdam ng higit na galing. Ngunit si Fang Yuan sa harap niya, sa ilalim ng pag-aalaga ng pag-ibig ni Shen Yuchu, ay nagpapalabas ng dalawang salita mula sa kanyang buong pagkatao, kaligayahan. Hindi makahanap si Hikyang ng anumang detalye na nagpapakita na hindi maganda ang buhay ni Fang Yuan. Ang kanyang mga kamay na nakabitin sa tagiliran ay nagsisikip na kamao. Puno ng pagtutol ang kanyang mukha, bakit kailangan niyang maikulong ng 10 taon? Habang si Fang Yuan ay nasa labas, masaya at maayos ang buhay. Napansin ni Fang Yuan ang naiinggit na tingin ni Hikyang. Kinuha ni Fang Yuan ang kamakailang ulat ng Fang Corporation at ipinakita kay Hikyang sa pamamagitan ng salamin, nakita mo ba? Sa pamamagitan ng aking isang taong pagsisikap, ang Fang Corporation ay nakabangon mula sa pagkalugi. Saglit siyang tumigil. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang larawan ng kanilang kasal 1 linggo na ang nakalipas kasama si Shen Yuchu. Nagpakasal na kami ni Yuchu. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa walang tigil mong pag-share ng TikTok, gabi at araw. At pagsasabi sa akin ng mga bagay na ginawa ni Bai Ningbing para sa iyo, marahil ay hindi ako magkakaroon ng ganitong determinasyon na iwan siya. Sino ang mag-akala na mapapangasawa ko ang aking kabataang Diyosa? Nang malaman ng mga netizens na ikinasal kami, puro pagbati ang natanggap namin. Puno ng pagmamalaki ang tono ni Fang Yuan. Si Shen Yuchu ay napatingin sa kanyang asawa, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagmamahal. Hindi niya inakalang makikita niya si Fang Yuan na may ganitong ugali na papatayin ang tao sa inis. Ang kanyang asawa ay talagang cute. Si Hikyang ay naiinggit na halos pumutok ang mga mata. Sa kanyang paningin, si Fang Yuan ay hindi kayang pantayan siya sa anumang aspeto. Siya ang umalis kay Bai Ningbing noong nag-abroad siya, kaya si Fang Yuan ay nakakuha ng pagkakataong pansamantalang makuha si Bai Ningbing. Ngunit bakit ang isang ordinaryong lalaki na tahimik at mapagtiis ay piniling protektahan ni Bai Ningbing sa pamamagitan ng pagharang ng concentrated sulfuric acid? At si Shen Yuchu ay gustong pakasalan siya. Pumikit si Hikyang at mahinang natawa. Fang Yuan, gaano mo man ipagmalaki, hindi mo maitatanggi ang isang bagay. Ako ang nakatanggap ng iyong bone marrow, kaya ako ay buhay ngayon. Sa tahimik na gabi, tuwing naiisip mo ito, malamang ay galit na galit ka at hindi makatulog. Si Shen Yuchu ay may galit sa kanyang mga mata. Nang gusto na niyang magalit, hinawakan ni Fang Yuan ang kanyang kamay at marahang hinimas. Pagkatapos, ngumiti siya at tumingin kay Hikyang na nasa likod ng salamin na puno ng pagmamalaki. Wala kang konsensya, kaya ayos lang ako. Naririnig ko na binubuli ka sa bilangguan. Kung makikipagkita ako sa matabang bilanggo na yan mamaya, para alagaan ka. Hindi pa natatapos si Fang Yuan sa kanyang pagsasalita, si Hikyang ay namutla sa takot. Tiningnan niya si Fang Yuan ng masama. Sigaw niya, lakas ng loob mo. Si Fang Yuan ay napalingon kay Shen Yuchu. Nagkatinginan sila at mumiti. Bago pumunta sa bilangguan, nag-imbestiga na sila. Si Hikyang ay hindi maganda ang kalagayan sa bilangguan. Ang mga bilanggo, nang malaman na si Hikyang ay nabilanggo dahil sa pagbuhos ng concentrated sulfuric acid kay Bai Ningbing, at sa pananakit sa taong nagbigay sa kanya ng bone marrow, ay nagsimulang ihiwalay si Hikyang. At ang pinakapaboritong gawin ng matabang bilanggo ay pilitin si Hikyang na magsagawa ng walang realisadong karera ng sasakyan. Hindi ba ikaw ang nag-aangkin na walang katulad? Ipakita mo sa akin ang iyong karera. Tuwing tatawagin si Hikyang, siya ay gumagapang at mahina na bumangon upang magtanghal. Si Fang Yuan ay mumiti ng bahagya, puno ng kasiyahan. Siyempre, may lakas ako ng loob. Hikyang, dapat kang mabuhay ng maayos. Bisitahin kita tuwing ilang buwan. Pagkasabi niya, hindi pinansin ni Fang Yuan ang hiyawan ni Hikyang sa likuran. Lumingon siya at nakipag-usap sa warden, nais bisitahin ang isang bilanggong nagngangalang Wanggang. Nang gabing iyon, habang nagtatanghal si Hikyang ng walang realisadong karera, dinagdagan ng isa pang antas ng kahirapan. Itinuro siya ng matabang bilanggong si Wanggang. Mabagsik na sabi niya, sabi ni Ginoong Fang, ang walang katulad ay marunong gumalaw na parang dragon. At marunong mag-overtake sa liko. Halika, hindi ba ikaw ang nag-aangkin na walang katulad? Ipakita mo sa akin. Pagkaraan ng 3 taon, si Shen Yuchu ay nabuntis at nanganak. Si Fang Yuan ay naghihintay sa labas ng delivery room, may hawak na isang bukwet ng sunflower. Pagkalipas ng 5 oras, ang sanggol ay unang inilabas ng nurse. Hindi man lang tumingin si Fang Yuan sa sanggol, kahit si Enye, Fang ay hindi tumingin sa sanggol. Nervyos na hinawakan niya ang nurse at nagtanong, nasaan ang manugang ko? Sa unang pagkakataon, ang nurse ay nakakita ng isang biyenang babae na nagmamalasakit sa kanyang manugang. Medyo nagulat siya, pagkatapos ay sinabi, huwag kang mag-alala. Ligtas ang ina at anak. Ang pasyente ay nasa likod. Hanggang sa wakas ay inilabas si Shen Yuchu. Mabilis na sumugod si Fang Yuan. Tumingin siya kay Shen Yuchu na maputla at mahina sa kama. Sa unang pagkakataon, umiyak siya sa harap niya, Yuchu, bukas ay magpapavasectomy na ako.
Pagkatapos nito, hindi na tayo magkakaanak pa. Si Inang Shen ay nanluluha rin, pinupunasan ang kanyang mga luha at sinabi. Hindi na magkakaanak pa. Sobrang hirap na. Tinignan ni Shen Yuchu si Fang Yuan na may mapupulang mata sa pag-iyak, umiti siya ng mahina at sinabi, huwag kang umiyak. Yumuko si Fang Yuan at hinalikan ang kanyang pisngi, salamat sa pagbibigay sa akin ng isang sanggol. Mahal kita, Yuchu.